Sa barangay, naghahati-hati ng lupa. Lahat ng taga-barangay ay nakakuha ng magagandang lupang may patubig. Masaya ang lahat. Tanging ang pamilya ko lang ang nakatanggap ng isang lupaing matagal nang inabandona. Pinagsamantalahan ako ng kapitan. Pinagtawanan ako ng mga tao. Ngunit ang hindi nila alam, ang lupaing ito na kinasusuklaman ng lahat ay makapagbibigay sa isang tao ng kayamanan at kalayaan sa pera. Darren tapos na ang pamamahagi ng lupa sa barangay. Ang natitira na lang ay ang nasa hilagang dalisdis. Kaunti lang ang miyembro ng pamilya mo, kaya makatuwiran lang na bigyan kayo ng 4 na ektarya ng lupaing baog. Pirmahan mo na ito at umuwi ka na. Kapitan, ayon sa patakaran, bawat tao ay may karapatan sa lupa. 3 kami sa pamilya, kaya dapat 6 na ektarya ang makuha namin. Ngayon, binibigyan mo lang kami ng 4 na ektarya ng lupaing baog. Ito ang tinatawag mong makatuwiran. Ipaliwanag mo sa akin, paano mo kinuwenta ito? Mahigit 60 taon na ang tatay mo. Ang nanay mo ay palaging umiinom ng gamot. Ikaw, isang musmos, hindi mo man lang kayang buhatin ng asarol. Kung bigyan ka man ng 6 na ektarya, kaya mo bang linangin? Ito ang tinatawag kong pamamahagi ayon sa kakayahan. Naiintindihan mo ba? Kapitan, mahirap ang pamilya namin. Mas alam mo ito kaysa kanino man. Ang lupaing iyon, kahit damo, ay hindi tumutubo. Ano ang itatanim namin? Nakikiusap ako sa ngalan ng aking 30 taon na pagtatrabaho para sa barangay. Bigyan mo kami ng isang lupaing matataniman. Mateo, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. May mga patakaran ng barangay. Nakaprint na ang mga kasulatan. Nakasulat na ito ng malinaw. Paano ko ito babaguhin? O si Darren Soriano ba? Bakit? Hindi mo kaya ang isang lupaing baog? Sabi ko sa'yo, binigyan kayo ng lupaing baog ay isang pabor na sa inyo. Ang matandang iyon sa inyo na dapat ay patay na. Kung hindi dahil sa tatay ko na nagbigay ng trabaho sa kanya, matagal na sana siyang nagutom at namatay. Ulitin mo yan. Sabi ko, bigyan ka ng lupa, tanggapin mo na lang. Huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Ang pamilya ninyo ay parang 3 aso ng barangay. Bigyan kayo ng buto, kagatin ninyo. Kung magpapakaingay ka pa, ang tatay mo ay hindi makakakuha ng kompensasyon para sa lupaing baog. Maniniwala ka ba? Darren, tama na. Umuwi na tayo. Sabi ko na nga ba isang musmos na gusto pang makipaglaban sa kapitan. Hindi alam ang kanyang kakayahan. Rogelio Castillo, Bruno Castillo, hintayin ninyo ako. Ang lupaing baog na ito, pagsisisihan ninyo ang bawat salitang sinabi ninyo ngayon. Iniwan ni Lolo Sabi nang tala ng Feng Shui, 3 dragon na magtatagpo sinturon ng jade, sabaywang tubig at kahoy na natipon, di nabubulok sa 1000 taon. Ito ay tipikal na anyong lupa ng sinaunang ilog. Sabi sa tala sa lugar na ito, malamang na may nakabaong kahoy. Nakabaong kahoy tinatawag na uwang at gintong nanmu, di nabubulok sa 1000 taon. Mas matigas pa sa rosewood. Sa merkado isang piraso ay nagkakahalaga ng daan-daang libo hanggang milyon. Sa ilalim ng 4 na ektaryang lupa, malamang na may nakabaon higit sa 1 piraso. Ang 4 na ektarya ay hindi matamnan, pero kung sa ilalim ay may gintong nanmu na nakabaon kumpara sa mga irigadong lupa, mas mahalaga pa kaysa sa 100 taon na pagtatanim. Darren, Tito Mateo ay sinaktan ni Bruno, bilisan mo. Anong nangyari? 1 oras ang nakaraan. Tito Mateo ay pumunta ulit kay Rogelio para magmakaawa. Kapitan, nakikiusap po ako sa iyo. Ang lupang iyon ay hindi namin kayang mabuhay. Maawa ka naman, palitan mo kami ng lupa. Kahit kalahating ektarya lang, ayos lang. Mateo, ilang beses ko nang sinabi tapos na ang paghati ng lupa, walang palitan. Kapitan, luluhod ako sa iyo. Nakikiusap ako. Bata pa ang anak ko. Hindi ko hahayaang masira ang buhay niya sa lupang iyon. Mateo, ano ba yan? Tayo ka nakakahiya kung may makakita. Pero tama ka, ang anak mo ay talagang masisira sa lupang iyon. Pero anong kinalaman ko? Mateo, wala ring silbi ang pagluhod mo. Iyon lang talaga ang lupang iyon. O itanim mo o hayaan mong matuyuan. Walang puwang ang tamad sa baryo. Mateo, huwag mo nang pahirapan ng kapitan. Ang sitwasyon ng pamilya mo, Sino ba ang hindi nakakaalam? Sayang lang ang magandang lupa sa iyo. Mas mabuti pang tiwangwang, walang sakit ng ulo. Tama. Ang anak mong si Darren nag-aral ng ilang taon. bumalik, nagtatanim pa rin. Ang pinag-aralan ay napunta sa tiyan ng aso. Hindi man lang kayang asikasuhin ang isang pirasong lupa at may kapal pa ang mukha na humingi ng tulong sa kapitan. Rogelio, ako si Mateo Soriano. 3 dekada akong naglingkod sa baryo. Sa paggawa ng kalsada, ako ang unang sumama. Sa pagbibigay ng buwis na bigas, ako ay hindi kailanman nagkulang ng 1 kilo. At ngayon ganito mo ako tratuhin.
May nagawa kang kabutihan sa baryo, kaya binigyan kita ng lupa. Ang iba gusto pero wala sila. Mateo, binabalaan kita. Kung magpapatuloy ka sa pang-aabala dito, kukunin ko ang subsidy ng pamilya mo ngayong taon at kakansilahin. Paniniwalaan mo ba? Matandang walang silbi at may lakas ka pa ng loob na manakit? Papatayin kita? Walang utang na loob na hayop. Sumipot na rin ang binata. Ano, gusto mo ring mapalo? Bruno, kung gagalaw ka pa, tatawag ako ng pulis. Subukan mo silang galawin. Sige. Alang-alang kay Myla, papatawad ko kayo ngayon, umalis na kayo. Kung makita ko pa kayo na magulo sa barangay hall, babaliin ko ang mga binti ninyo. Tatay, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanila. Ang tiwangwang na lupang iyon kukunin namin. Darren, nabaliw ka na ba? Tatay, ang lupang iyon ay isang kayamanan. Mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kanilang lupa. Hahaha, pakinggan mo nga, sabi niya, ang lupaing walang damo ay isang kayamanan. Ang batang ito, baka naman nahawa sa kanyang ama, nasira na rin ang utak. Hahaha. Darren, mabuti na may pangarap ang kabataan. Pero ang lupa mo, kung tutubuan ng ginto, ako si Rogelio, puputulin ko ang ulo ko para maupuan mo. Darren, yung mga librong binabasa mo, nasira ang utak mo. Yung baog na lupa ng pamilya mo, Mula pa nung panahon ng lolo ko, baog na yan. Kung ano itanim, mamamatay. Kahit asong gala, ayaw tumai dyan. sinasabi mong kayamanan ito? Gusto mo bang yumaman? Baliw na baliw ka? Tingnan mo nga. Yung irigadong lupa ng pamilya ni Bruno. 2 tanim sa 1 taon, sigurado ang ani kahit baha o tagtuyot. Yung baog mong lupa, hukayin mo ng 2 metro, walang basang lupa. Kayamanan pa? Hahaha. Rogelio, Bruno at kayong lahat na naririto, yung mga sinabi ninyo ngayon, tandang-tanda ko, ang baog kong lupa, kayamanan ba? Pagkatapos ng 3 buwan, tingnan ninyo, huwag kayong magsisi sa oras na yon bawat salitang sinabi ninyo ngayon. Sige, hinihintay ko. Titingnan ko nga kung ano ang magagawa mo sa lugar na walang ibong tumatae. Anong kalokohan ang gagawin mo? Kung kikita ka ng 10,000 piso, ako si Bruno, susunod ako sa apelido mo. Dito magsisimulang maghukay. Sabi sa tala ng lolo ko, nakabaon ang yin chen mo sa lumang ilog, sa sedimentary layer, lalim na hindi bababa, sa 57 metro. Yung sinasabi mong inchen mo talaga bang nasa ilalim ito? 3 tagaytay ang nagtatagpo, paliko ang highway sa harap. Ang terrain na ito ay ang nasa tala na pattern na nagtitipon ng tubig at nagtatago ng kahoy. Hindi ko lahat naiintindihan ang sinasabi mo, pero naniniwala ako sa iyo. Ang daan papunta dito, wala pang 200 metro madaling daanan ng malalaking truck 5 kilometro mula sa bayan mababa ang gastos sa delivery. Walang tirahan sa paligid, hindi makakaapekto sa kanino man. Ang itsura mo ngayon parang noong ikaw ay nag-aaral para sa college entrance exam sa huling 3 buwan na estado ng pagre-review. Oy, Darren, ito. Gusto mong sa tabing lupa magtanim? Ang tigas ng lupa, parang semento. Ano ang balak mong itanim? Bato? Grabe ang tigas ng lupa. Pwedeng gawing semento. Ibenta mo na lang itong mga lupa sa halagang piso kada kalahating tonelada. Baka may pag-asa pa. Ay nako, hindi nakapani-paniwala. Grabe na ito si Boss Soriano ay magtatayo ng world-class headquarters dito. Bumili tayo ng paputok para magdiwang. Ha ha ha. Hindi ako nagtatanim, may hinahanap ako. May hinahanap, langis o ginto. May hinahanap. Sa tingin ko, gusto mong yumaman na sobra-sobra. Darren, sabihin mo sa akin sa lupang ito na walang pakinabang sa ilang na ito. Ano bang meron? May ginto ba sa ilalim? O may brilyante? Mas mahalaga pa sa ginto. Ha ha ha, pakinggan mo, ha ha ha. Sabi niya, may mas mahalaga pa sa ginto na nakabaon dito. Darren, nababaliw ka na ba sa kahirapan? Sinasabi ko sa iyo, ito ay tinatawag na matigas ang ulo hanggang sa huli. May latingnan mo ang sarili mo. Ang ganda-ganda mo, ang pagtuturo sa elementarya ay marangal. Bakit ka sasama sa baliw na ito? Ano ba ang gagawin mo? Yung lupa niya wala man lang ani, kahit tubig ay hindi makukuha. Kahit tubig ay hindi makukuha. Sumama ka sa kanya at kumain na lang ng hangin. Ang lupa namin ngayong taon, konserbatibo, mabebenta ng 100,000 piso. Pag naani na bibilhan kita ng gintong kwintas, ano sa tingin mo? Mayla, makinig ka sa payo ng tita 3 taon na akong nakatira sa baryong ito. Yung lupa niya ay hindi kailanman nagtanim ng isang disenteng pananim. Sasama ka sa kanya, masasayang ang oras mo. Oh, anak sa pag-ibig, hindi lang itsura. Kundi pati na rin ang estado ng pamilya. Ang sitwasyon ng pamilya ni Darren, alam mo naman. At dagdagan pa ng isang pabigat na lupa. Paano ka mabubuhay sa hinaharap? Ako si Myla De Leon, sasabihin ko ngayon dito kung ano ang gagawin ni Darren, susundan ko siya. Sabi niya, magiging maayos ang lupa na ito, kaya magiging maayos talaga. Sige, kayong dalawa ay magkasamang nababaliw. 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 Hihintayin ko kayong mamatay sa gutom sa lupaing ito. Hindi ka ba takot sumama sa akin at mawalan ng lahat? Kailan ka ba natalo?
Ito ang naipon kong 40,000 piso. Bumili ka ng impact drill at generator. Kung piko lang ang gamit mo tagal bago matapos, huwag kang masyadong ma-excite. Kapag kumita na, kukuha ako ng bahagi sa kita. Teka lang, gagawin kong lahat ng nangungutya sa akin tandaan ang araw na ito. Darren, pahinga ka muna dito. Nasunog na ang balat mo sa likod. Okay lang, magpapalakas ako. Itong matigas na lupa ay depositong ilog noong unang panahon. Kung mas matigas, mas matanda, mas malamang na may laman sa ilalim. Ay nako, sus, 2 linggo na tayong naghuhukay. Lalong lumalalim ang hukay, wala pa ring nahuhukay si Darren, sobrang matigas ang ulo. Parang ayaw maniwala hanggat hindi nakikita ang laki ng perang sinayang. Pati pambayad ng dote ay naubos. Kung wala talagang makukuha, ano ang gagamitin mong pang-asawa? Darren, astig ka talaga sa paghuhukay. 2 linggo. Anong kayamanan ang nahukay mo? Ilabas mo, pagtinginan namin. Sige na, kawawa ka naman. Bibigyan kita ng pagkakataon. Luhod ka lang at magmano sa akin, tawagin mo akong lolo at pasayahin mo ako, 20,000 piso. Bibiling ko na itong lupa. 50,000 piso lang. Gusto mong bilhin ito? Hindi mo mabibili ang lupa ko sa halagang 50,000. Huwag kang gago, alam mo ba ang lugar mo? Ang bukirin naming may patubig ay 500,000 ngayon. Itong sira mong lupa wala kahit piso. Binibigyan kita ng 50,000 dahil naaawa ako. Sabi mo ang bukirin mong may patubig ay 500,000, magaling. Pero ang lupa kong ito ay mayroon na bagay na hindi magkakaroon ang bukirin mong iyan sa ilang henerasyon. Sa tingin mo'y nawawalan ka na ng bait. Ang lalim na ng hukay na ito, wala pa ring nahuhukay. Darren, maghuhukay ka ba ng balon o underground parking? Hahaha. Sa tingin ko ayaw lang niyang maniwala. 2 linggo na ito. Wala kahit isang disenteng bato ang nahukay sa hukay. Anong itim na kahoy? Itim na wala. Darren, tingnan mo ito. Tugma ang kulay, tugma rin ang pagkakayari. Ang mga piraso ay itim na kahoy. Nasira ang carbonized na layer sa paligid ng impact drill at naangat pataas. Tiyak na may malaking bagay sa ilalim. Ang lalim at kulay nito, ang texture ay gintong nanmo na nalubog. Nahukay na. Talaga. Oo. Tansya ko, mahigit kalahating metro ang diameter. Ang nakalabas ay ang pinakaitaas na bahagi lang. Pero siguradong isang buong piraso ito. Hindi pa alam kung gaano kalalim ang nakabaon. Darren, ano ba talaga ang nahukay mo? Bukas itutuloy natin ang paglilinis ng hukay. Malalaman mo bukas. Bukas pa? Ngayon na tingnan, may tao ba? Bumaba at linisin ang putik. Ito ang lupang kontrata ng pamilya ko. Walang sino man ang papayagang bumaba. Maaga bukas, iimbitahan ko ang mga taga-Forestry Bureau at Provincial Forestry Research Institute para mag-assess. Pagkatapos ng assessment, pwede na kayong tumingin kahit ano. Darren, Tito Rogelio, alam kong nahirapan kayo dahil nakuha ninyo ang lupaing ito. Masakit sa inyo, pero sinusunod ko lang ang patakaran. Ganito mo pinapabayaan ang sarili mo. Tito Rogelio, nasasaktan akong makita ka. Sige, magtrabaho ka sa bahay ko. Bibigyan kita ng 200 kada buwan. Ang yaman naman ng kapitan, 200 kada buwan. Sa pabrika, magtornilyo ka ng Dubai oras. Aabot ng 4,000, 5,000. Ikaw na ganyan. Binigyan ka ng tatay ko ng 200 dahil naawa siya. 4,000, 5,000. Karapat dapat ka ba? Tama nga Darren, sumunod ka sa kapitan. At least may trabaho. Mas mabuti pa iyan kaysa magsunog ka ng pera sa paghuhukay dito. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Hintayin natin ang mga taga-Forestry Bureau bukas. Ang lupaing ito ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng sa inyo. Darren, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Bilang kapitan, sinadya kong alagaan ka. Kung hindi mo pinapahalagahan, okay lang. Mahigit kalahating buwan kang naghuhukay at sumisira ng lupa. Ngayon, aabalahin mo pa ang mga opisyal. Ito ang lupa ko. Gusto ko gawin ko kahit ano. Sige. Bukas titingnan ko. Ano kayang mahuhukay mo? Tatay, sigurado siya. Paano kung meron talaga sa lupa? Ha? Bagay? Anong bagay? Bato? Ang lupaing ito mula pa noong panahon ng lolo mo.
ay isang patay na lupa, walang halaga. Kapag may nahukay, matagal nang nahukay lahat. Kung meron talaga, puputulin ko ang ulo ko at gagawing arinola para sa kanya. Matulog ka muna, ako na ang magbabantay. Hindi ako antok. Pula ang mga mata mo. Pagkatapos ng assessment, bukas saka ako matutulog. Lahat, tingnan ninyo, si Darren ang tagal niyang naghukay. Ngayon malalaman na sa wakas. Oo nga. Halos isang buwan nang naguhukay. Maging saksi kayong lahat. Kung walang mahalagang bagay na makita, si Darren ay talagang magiging ang pinakamalaking katatawanan sa buong baryo. Dalubhasa, nasa ilalim po ng hukay ang bagay. Pasensya na po sa abala. Ano kaya ang nasa ilalim? Ewan ko. Ano ba talaga ang itim na bagay na yon? Ewan, mukhang kahoy. Mahigit isang buwan na naghukay at kahoy lang pala. Sa paunang pagsusuri sa lugar, ito ay isang buong piraso ng libong taong ginsinan na nakalubog na kahoy. Napakataas ng carbonization. Ang densidad ay 13. Ganap na napanatili ang texture. May malinaw na ginseng na guhit. Ganap nang naging silicified ang kahoy. Halos kasing tigas ng bato. Tay, ano ba ang pinagsasabi ng taong yan? Mukhang sinusuri niya ang kahoy na ito. Kahoy lang naman, kahit gaano pa kamahal, ilang piso lang ang halaga. Si Darren na yon, sa paghuhukay pa lang, gumastos na siya ng 50,000 hanggang 60,000. Kung sa isang piraso ng kahoy niya babawiin ang gastos, kakainin ko ang lahat ng lupa na hinukay niya. Tama, mura lang yan. Ang ginsinan na nakalubog na kahoy na ito, ang diameter sa pinakamakapal ay 92 cm, ang haba ay 68 metro. Ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado, mahigit 800,000 ang konserbatibong tantiya. 800,000. Diyos ko! Imposible, hindi ito posible. Ito, sa ilalim ng baog na lupaing ito, paano magkakaroon ng 800,000? Sigurado kayong magkakasama, nagkuntsaba para dayain kami. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka. Tawagan ang Agrikultura ng Bayan at ang Forestry Institute ng Lalawigan, i-verify ako. At saka, sinabi mo kanina na bulok na kahoy ito. Ito ay isang protektadong kahoy ng bansa, ang ginsinan na kahoy. Hindi ito renewable na yaman. Ang pagsira nito ay labag sa batas. Yumaman ang pamilya ni Darren. Sino ang nagsabing baog ang North Slope? Tang ina, kayamanan ito. Kapitan, naalala mo ba ang sinabi mo? Sinabi mo na kung makakuha ako ng mahalagang bagay, puputulin mo ang ulo mo at gagawin mong arinola. Wala akong pakialam sa ulo mo. Pero isang tanong lang, ang baog na lupang ito, may halaga ba? At ikaw Bruno, hindi ako tututol kung magkakaroon ng isa pang anak. Pero sa iyong ugali, huwag na. Ano, mga kababayan? Darren, ano ang ipinagmamalaki mo? Isang piraso lang ng kahoy ang nahukay mo. E ano kung 800,000? Hindi nito mababago ang katotohanan. Nabaog ang lupa mo. Tama, kahit may 800,000 ka ano naman, kailangan mo pa ring alagaan ang baog na lupa. At saka, hindi lang sa baog mong lupa makakakuha ng ginsinan. Tama, si Darren ay nakakuha, bakit hindi tayo? Pero malapit na anihin ang aming mga lupa. Ngayon? Bobo, ang pagsasaka, pwede mong gawin kahit kailan. At saka, ang baog na lupaing ito nakakuha ng isang ginsinan na nagkakahalaga ng 800,000. Ang aming lupa makakakuha ng 2 o 3. Kung makakuha ng 3, hindi na kailangan mag-alala sa buong buhay. Darren, maraming salamat sa iyo. Kahit pinayagan kang umangat, pero ang tuyong isda ay tuyong isda pa rin. Hindi mo kami kailanman maaabot. Tara, maghukay tayo. Ipakita sa kanya ang halaga ng aming irigadong lupa. Darren, kung makakuha rin sila ng ginsinan, magmamayabang na naman sila. Hayaan mo silang maghukay. Kahit butasin nila ang lupa, hindi sila makakakuha ng ginsinan. Bakit? Dahil... Tingnan mo itong lupa, bitak at puti, hanggang 2 metro ang lalim, tuyo pa rin. Tingnan mo naman ang lupa sa kanila, itim at basa. Iyan ang topsoil hinog na lupa. Mula sa daan-daang taon ng pagsasaka, ang petrified wood ay nabubuo lamang sa mga sinaunang ilog at sediment layers. Ang buong baryo tanging hilagang dalisdis ang may sinaunang ilog na anyo. Kahit hukayin nila ang lupa hanggang sa gitna ng mundo, wala silang mahuhukay kahit isa. Pero ang magagandang irigadong lupa sinira nila lahat. Pagdating ng panahon, masisira ang mga pananim. Hindi ba lalo kanilang gagalitin? Ang bawat isa ay may pananagutan sa kanilang kasakiman. Magbabayad sila? Dito maghukay yung pobreng si Darren. Nakahukay ng 800,000 na kayamanan sa ilang tingpano pa taon ko nang tinataniman ang lupang ito. Siguradong may laman sa ilalim. Si Darren, halos isang buwan siyang naghukay bago niya nahukay. Ang lupang ito ng tatay ko ay sobrang mataba. 3 araw, siguradong may lalabas. Kuya Bruno, sobrang mataba ng lupang ito.
Itim ang lupa. Siguradong may malaki sa ilalim, ha? 800,000, 1.6 million to 4 million. Ang lupa namin ay mas mataba pa kaysa sa lupa ng kapitan. Uuwi na ako para kumuha ng pala. Tiyak na nakabaon sa ilalim isang buong hanay ng petrified wood. Ang bawat isa ay katumbas ng isang bagong BMW. Makinig kayong lahat sa akin. Kung sino ang unang makahukay, sa kanya iyon. Huwag kayong mainggit pagdating ng panahon. 3 million haha, tatlong 800,000 to 4 million. Imposible. Ituloy ang paghukay. Ay! Ang kapitan ay nakahukay na ng 3 metro. Sa akin naman, isang sirang bato lang ang nahukay. Bukas, ang lupa ni Iking Tolentino at ang lupa ni Totoy Ferrer at Marta Castillo, hukayin lahat. Hindi ako naniniwala na sa napakaraming irigadong lupa, wala ni isang troso. Makinig kayong lahat mga taga Nayon, si Darren na mahirap, kahit sa ilang, nakahukay ng 800,000 na kayamanan. Ang lupang ito, daang taon nang inaalagaan. Tiyak na marami pang nakatago sa ilalim. Huwag matamlay, kunin ang mga kagamitan. Maghukay para yumaman. Yumaman sa isang gabi. Kung magpapatuloy sila ni Darren, masisira ang lahat ng lupang sakahan ng Nayon. Sa isang buwan, aanihin na ang mais. Ngayon, tinatanggal lahat. Ang kasakiman ay nagpapawala ng bait. Ngayon ang nasa mata nila ay ebony at pera. Pero, Nakahukay ako ng ebony. Hoy, hoy. Hahaha, akala ko kung anong kayamanan. Hindi ba ito ay isang sunog na sirang ugat ng kahoy? Hahaha, anong tinatawa nyo? Tiyak na naunahan na tayo sa ebony. Kung hindi, bakit ko naman nahukay itong basura? Anong nangyari? Bawal din ba ang maghukay? Magandang araw mga boss. Malayo pa ang biyahe ninyo, di kayo nagpaalam. Sana nakapaghanda ako. May reklamo kasi kami. May malawakang pagsira ng lupa. Rogelio, ikaw ang kapitan, ipaliwanag mo nga. Ano ba talaga ang nangyayari? Mali po ang pagkakaintindi. Hindi namin sinisira ang lupa. Ginaganda namin ang lupa. Tingnan ninyo ilang dekada na ito. Matigas na. Hinuhukay namin ng malalim. Aakyatin ang lupa sa ilalim para sa susunod na tanim. Pagpapabuti ng lupa, kailangan daw patumbahin ang mga pananim. Kailangan ng ganito kalalim na hukay. Ha, akala mo ba bata kami? Bakit hindi si Darren nga nakakadig? Bakit kami hindi? Bakit siya yumaman? Kami hindi. Bakit siya lang ang pwedeng maghukay? Kami hindi. Tumahimik nga kayo. Ayon sa land management law, bawal sa sinumang grupo o individual na pabayaan ang lupa. Lalo nang bawal ang basta-basta manira ng pangunahing sakahan. Kung malala kakaharapin ang kriminal na kaso. Panakot lang yan. Ito ang sarili naming lupa. Kung ano gusto, yun gagawin namin. Ilang hukay lang naman. Kahit gawin kong lawa, walang pakialam. Binabalaan ko kayo, itigil agad ang pagsira ng lupa. Tumbasan ninyo ang mga hukay. Magtanim ulit, kung hindi gagamit kami ng puwersa ayon sa batas. Oo, tama po kayo. Titigil na kami, tutumbasan na. Wala kayo sa amin. Huwag kayong matamlay. Sige, hukay pa. 3 araw na. Wala man lang kahoy na itim. Kahit isang disenteng bato, wala. Nasira ang 5 ektarya ko. Walang aanihin ngayong taon. Wala na ring silbi ang maghukay. Si Rogelio ang may kasalanan. Siya ang nagsabing sa taniman may itim na kahoy. Para sa akin, si Darren, kung hindi siya nauna, hindi tayo nag-alala. Tama, Tay. Kung ganito mawawala ng tiwala ang mga tao, ano ang gagawin? Baka ang kayamanan ay nasa libingan ng mga ninuno. Tama, bakit hindi ko naisip? Baka inilibing ng mga ninuno ang kayamanan sa sementeryo. Yaman tiyak inilibing ng ninuno sa libingan nga. Oo nga, paano ko di naisip? Tiyak inilibing ng ninuno ang yaman nasa libingan na. Oo nga, tiyak mag-iiwan ng yaman ang ninuno, tara hukayin ang puntod. Ninuno patawad. Ninuno patawad. Nahukay ang yaman, tiyak kung aayusin ang puntod ninyo, susunugin ko pa ang ginto at pilak. Nahukay na ngayon, tiyak na ebony ito. Ano tong basura? Ilang piraso lang ng lumang barya. Hukayin pa.
Mas malalim tiyak may yaman pa. Wala si Jiang, hindi ibig sabihin na wala kami tara hukayin ang puntod namin. Iking masamang tao ka, mga haska, hukayin ang puntod namin, lalaban ako sa iyo. Sino ang nanghukay? Ng puntod ninyo. Ang puntod ninyo. Sumakop sa lupa namin. Hinuhukay ko ang lupa namin, ano ba? Laban suntukin ng todo. Sino ang nanalo sa nanalo ang lupaing iyon? Tumigil ang lahat, kami ang kawanihan ng likas na yaman ng lalawigan at samahan ng pangangalaga ng yaman. Direktor, bakit kayo narito? Castillo, bilang kapitan ng barangay, hindi mo pinigilan ang mga tao na sirain ang sakahan at libingan. Sa halip, nanguna ka sa panunulsol. Alam mo ba kung anong gawain ito? Direktor, nagkakamali kayo. Hindi ko talaga sinulsulan ito. Wala akong kinalaman dito kung may sisihin si Darren. Oo, kasalanan ni Darren ito. Kung hindi niya hinukay ang ebano, hindi tayo magiging ganito. Dapat bayaran niya ang lahat ng pinsala natin. Oo, dapat bayaran ni Darren. Kailangan niyang magbayad. Mayroon akong mula 3 araw ang nakaraan mga recording at video. Recorded mula kay Rogelio at anak na nagudyok sa mga tao na maghukay hanggang sa nanguna sa paghukay ng mga libingan ang buong proseso. Gusto ninyo bang iparinig ko sa inyo para malaman kung sino ang may sala? Rogelio, ano pa ang masasabi mo? Kahit mali ang paghukay namin ng lupa, pero illegal din ang paghukay ni Darren ng ebano. Pag-aari ng estado ang ebano, dapat kumpiskahin. Bakit niya kinuha ang 800,000? Sa pagmamayari ng ebano na imbestigahan na namin, si Darren Soriano nasa kanyang legal na inupahang lupa natagpuan ang ebano at agad sa Forestry Bureau ng Lalawigan at sa Forestry Institute at Kawanihan ng Likas na Yaman at sa Forestry Institute at Kawanihan ng Likas na Yaman at sa Natural Rights Protection Association, kumpleto ang dokumento, legal at compliant. Kinumpirma na ng mga autoridad, may karapatan siya sa lahat ng kita. Matapos ang paunang investigasyon, buong barangay sumira ng 23 hektarya ng pangunahing lupa. Sumira ng 17 libingan. Napakalubha ng sitwasyon. Ayon sa batas, Kawanihan ng Likas na Yaman samahan ng proteksyon ng likas na yaman samahan ng proteksyon ng likas na yaman. Ayon sa batas, magpaparusa sa mga responsable. Si Rogelio bilang kapitan ng barangay ay may pangunahing pananagutan. Pagmultahin ng 50,000 piso. Ang ibang residenteng sumira ng lupang sakahan ayon sa bigat ng pagkakamali ay pagmultahin ng 1,000 hanggang 5,000 piso. At dapat sa loob ng 1 buwan, lahat ng nasirang lupang sakahan ay punan at magtanim ng pananim. Lupa ko, pera ko, hindi na ako mabubuhay. Darren, hindi pa tayo tapos. Hindi kita tatantanan. Darren, salamat sa iyo sa pagbibigay ng ebidensya. Oo, may bagong patakaran ang gobyerno para i-activate ang idle na lupang rural na hinihikayat ang paggamit ng mga tiwangwang na lupa para sa pag-unlad ng rural na industriya. Ang iyong lupa sa North Slope, mataas ang lupa, hindi kailangan ng index ng sakahan, malapit sa provincial road, malapit din sa bayan, tugma ang kondisyon, maaaring isaalang-alang ang paggamit. Nabaliw na talaga ako, hindi na ako nagtanim ng trigo. Pinilit ko pang maghukay ng ebony. Ako ang may kasalanan. Dahil nakinig ako sa mga kalokohan ni Rogelio, ang 5 hektarya kong maisan, 1 buwan na lang aanihin na sana. Ngayon wala na lahat. Darren, gago ka. Hindi kita papakawalan. Siguradong magbabayad ka. 720,000. Pagkatapos ng buwis, may ganito pa pala. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Tito Mateo, ayos na ngayon. Maaari na kayong magpagamot sa malaking ospital. Pwede nang ayusin ang lumang bahay. Hindi natatagas ang bubong. Darren, ano ang iniisip mo? Bakit hindi ka masaya? Maila, tingnan mo. Hinihikayat ng gobyerno ang paggamit ng mga lupaing sakahan na hindi ginagamit para sa pagpapaunlad ng bodega, logistik at turismo sa kanayunan. Ang aming lupa sa Hilagang Dalisdis ay mataas ang lokasyon, malapit sa provincial road. Talagang perpekto para sa pagtatayo ng isang cold chain storage center para sa mga produktong agrikultural. Cold Chain Storage Center. Ano yon? Ito ay ginagamit para mag-imbak ng mga produktong agrikultural, constant temperature warehouse. Maaaring i-regulate ang oras ng pagbebenta ng mga produkto para iwasan ang pagbagsak ng presyo dahil sa sabayang pagbebenta. Nakababawas din ng pagkalugi sa transportasyon. Sa bayan ng Lalawigan ngayon, wala pang isang malaking cold chain storage center. Ang mga produktong agrikultural ng mga karatig bayan ay napipilitang ibenta ng mura sa lugar. Malaki ang demand sa merkado. Napakaganda ng ideyang ito. Magkano ang kailangan natin para maitayo ito? Tinatayang kailangan ng 2 milyong piso. Meron tayong 720,000 mula sa auction ng ebony, kulang pa ng 1.28 milyon.
Pero para sa mga proyektong pagpapasigla ng kanayunan, may subsidized loan policy ang gobyerno. Pwede tayong mag-apply ng loan sa bangko. Sinusuportahan kita kahit magkano ang kailangan. Sasama ako sa'yo. Kahit gaano kahirap, ilalabas ko ulit ang aking dote. Salamat, Myla. Bakit ka nandito? Darren, binabati kita sa yaman mo. Dati ako ang may mali, nagkamali ako. Marami akong nagawa na mali sa pamilya ninyo. Ngayon pumunta ako rito para humingi ng tawad. Kung may gusto ka, sabihin mo na. Huwag kang magpaligoy-ligoy, wala akong oras sa paikot-ikot mo. Darren, tingnan mo ang sitwasyon ng baryo. Alam mo naman, lahat dahil sa paghuhukay ay pinagmulta ng malaki. Nasira ang mga pananim. Ang buhay ay napakahirap. Ngayon yumaman ka. Naging pinakamayaman sa baryo natin. Hindi ba dapat tumulong sa mga kababayan? Kumikita ako sa sarili kong kakayahan. Bakit ko sila tutulungan nung nabigyan ako ng lupaing walang silbi? Tinukso ninyo ako at inapi ninyo ako. Bakit hindi ninyo naisip na tulungan ako? Darren, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang lupa na yon ay sa baryo talaga, lupang pampubliko. Ganito na lang. Maglabas ka ng 700,000 at ipamahagi sa lahat. Tama na ito. Rogelio, nababaliw ka na ba sa kahirapan? Ang kontrata ng lupa ay nakasulat ng malinaw, itim sa puti. Ang lupa na iyon ay legal kong inupahan sa loob ng 30 taon. Sa sarili kong lupa ang aking nahukay. Siyempre akin din. Gusto mo ng pera? Wala kang makukuha. Darren, huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Kung hindi ka maglalabas ng pera, isasakdal ka namin sa korte. Pupunta pa sa lalawigan at sa sentrong lungsod para magreklamo. Tingnan natin kung paano ka pa mananatili sa baryo. Si Rogelio na matandang surutyak may kasunod pa. Pinagmulta kayo ng 3,000, di ba? Nasira rin ang mga pananim. Paano kayo makakaligtas ngayong taglamig? Sinasabi ko sa iyo, ang 800,000 ni Darren ay dapat sa ating baryo talaga. Ang lupa na iyon ay pag-aari ng baryo. Ang itim na kahoy ay natural na sa baryo. Makinig kayong lahat. Ang itim na kahoy ni Darren ay ninakaw sa ating baryo. Pampublikong ari-arian, may bahagi ang bawat isa. Ngayong hapon pumunta kayo sa bahay niya at humingi ng pera. Ang hindi pumunta ay kakaiba. Darren, lumabas ka agad at ilabas ang pera para hatiin. Kung hindi, sisiraan namin ang bahay mo. Ilabas ang pera. Paghahati-hati ng nakaw, lahat may parte. Ilabas ang pera. Pag nanakaw ito, umalis kayo o tatawag ako ng pulis. Pulis! Sige, kung hindi ka tatawag, papatayin kita ngayon. Sino pa ang susubok lumapit? Papatayin ko ang lalapit. Darren, huwag kang magpanggap. Kung kaya mo, subukan mong saksakin ako. Tingnan ko kung kaya mo. May kapalit ang pagpatay. Kung galawin mo ako, mamamatay ka rin. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Umalis ka dito. Kung hindi, hindi na ako magpipigil. Huwag kayong matakot. Nanakot lang siya. Hindi siya maglalakas loob. Sugod tayo. Agawin ng pera. 800,000. Sapat na sa ating habang buhay. Pakiusap, maawa kayo. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Ibibigay namin sa inyo ang pera. Basta huwag ninyo siyang saktan. Luluhod ako sa inyo. Luluhod ako sa inyo. Tay, tumayo ka. Huwag kang lumuhod sa kanila. Hindi sila karapat-dapat. Tama na kayo. Masaya ba kayong apihin kaming mag-ama? Tigilan nyo na ang pagpapakaawa dito. Kung hindi magbigay ng pera, walang makakaalis. Tay? Darren, wag magmadali. May kapalit ang pagpatay. Hindi sulit para sa ganyang tao. Sinaktan ng tatay ko. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Tumigil ang lahat, wag gumalaw. Tumawag agad ng 911. Nagkakagulo kayo at nanakit ng tao. Nilabag na ninyo ang batas. Sumama kayo sa presinto para imbestigahan. Kapitan, nagkakamali po kayo. Lahat po ay pagkakamali. Pumunta po kami para makipag-usap kay Darren. Oo, tatay niya mismo ang nadapa. Wala po kaming kinalaman. Kasinungalingan, ikaw ang nagtulak sa tatay ko. Nakita ng lahat dito. May nakakita ba sa nangyari? Sabihin ng totoo.
Ano man ang alitan ninyo, dapat ayusin ito sa legal na paraan. Mahigpit na ipinagbabawal ang panggugulo at pananakit. Dahil wala kayong malubhang pinsala, babalaan ko muna kayo. Kung may susunod na pagkakataon, seryosong haharapin ito. Hindi ito kukonsintihin. Darren, huwag kang padalos-dalos. Kung may problema, tumawag agad sa pulis. Huwag gumamit ng dahas. Kung hindi, ikaw lang ang mapapahamak. Naintindihan ko. Salamat, Officer Andrea. Kayo sumama sa akin para magbigay ng salaysay. Nakakainis, sobrang nakakainis. Muntik na naming makuha ang pera, pero sinira ni Andrea na babae iyon. Talagang nakakasagabal si Andrea. Kung hindi, nakuha na sana namin ang 800,000. Kung hindi pumapayag ang dahas, gagamit tayo ng malumanay. Bukas, magdaraos tayo ng pulong ng barangay. Doon natin pipilitin si Darren na ibigay ang pera. Lahat ng tao sa barangay ay kakampi natin. Kahit dumating ang pulis, wala silang magagawa. Magandang ideya yan. Tatay, ang talino mo! Bukas, sasabihin nating inaagaw niya ang ari-arian ng barangay. Maglalakas loob pa ba siyang hindi magbigay? Mga kabarangay, makinig. Mga kabarangay, makinig. Ngayong umaga, alas 10, magkakaroon ng pulong sa bulwagan ng barangay para talakayin ang mahahalagang bagay. Lahat ay dapat dumalo. Walang pwedeng lumiban. Tahimik. Tumahimik muna kayo. Ngayon, tinawag ko kayo rito para pag-usapan natin yung kay Darren Soriano na nakahukay ng kahoy sa North Slope. Sigurado akong alam na ng lahat. Si Darren Soriano sa lupang iyon ay nakahukay ng isang piraso ng gintong kahoy. Ibinenta niya ito ng 800,000. Pero dapat ninyong malaman, ang North Slope ay lupain ng ating barangay. Kahit na ipinagkaloob kay Darren Soriano, ang nasa ilalim ng lupa ay pag-aari pa rin ng barangay. Ibinenta niya ng lihim ang kahoy at iningatan ng 800,000 para sa sarili. Ito ay pagnanakaw ng pag-aari ng komunidad. Kaya iminumungkahi ko na ibigay ni Darren Soriano ang buong 800,000 at ipamahagi sa lahat ng taga-barangay. Ano sa tingin ninyo? Sang-ayon, hati-hati tayo. May bahagi ang bawat isa. Ilabas ang pera, pag-aari ng bayan. Hati lahat, pag-aari ng bayan. Darren, may sasabihin ka ba? Ilabas mo na ang pera. Una, gusto kong itama ang isang pagkakamali ni Rogelio Castillo. Ang North Slope na lupa na ibinigay sa atin ng barangay ay legal kong inupahan. May kontrata ng pag-upa bilang patunay. Hindi ito lupain ng barangay na walang may-ari. Ayon sa mga batas ng ating bansa, ang mga mamamayan sa kanilang legal na lupain na makakita ng nakatagong bagay kung mapapatunayan na sa kanila ito, kung hindi, ang walang nag-claim ay pag-aari ng estado. Pagkatapos kong mahukay ang kahoy, agad akong nagulat sa kinauukulan. Kinumpirma nila na may karapatan ako. Ayon sa civil code ng ating bansa, ang mga mamamayan sa kanilang legal na lupain na makakita ng nakatagong bagay ay pag-aari ng nakatuklas. Kaya ang kahoy ay personal kong pag-aari. May karapatan akong itapon ito. Kahit na ikaw ang umupa ng lupa, pero ang mga yaman sa ilalim ng lupa ay pag-aari ng estado. Ang kahoy na yon ay yaman sa ilalim ng lupa, dapat ay pag-aari ng estado. Ibinenta mo ito ng lihim, labag iyon sa batas. Nag-consult na ako sa abogado. Ang kahoy na yon ay hindi kabilang sa yamang mineral. Hindi rin ito antigo. Ito ay natural na nabuo. Ang nakatagong bagay ay pag-aari ng nakatuklas. Huwag kayong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang mga dokumento Na ito ay peke. Pinagawa niya ito sa pera. Sino ba ang may alam kung totoo o hindi? Rogelio, huwag kang magulo dito. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya kay Officer Andrea Mercado. Siya ay darating din sa pulong na ito. Siya ang magbibigay ng patas na paliwanag sa inyong lahat.各位乡亲，我今天来这里就是为了给大家一个公正的答复。首先，我已经核实过李远提供的所有证据，土地承包合同是真实有效的，北坡荒地确实是李远合法承包的土地，
承包期限还有20年。其次，关于乌木的归属问题，我国法律有明确规定，李远是在自己合法承包的土地上发现乌木，发现后他及时向有关部门进行了报备，相关部门已经依法完成确认，乌木的合法权益归李远所有，整个报告确认和处置过程合法合规，他有权自行处置乌木和拍卖所得。原来是这样啊！我真是鬼迷心窍了。听了张德厚的话，白白得罪了李远。韩警官，你不能偏袒他。那块地本来就是这村里的，不把钱判给我们，我们就去县里上访。我就不信没有说理的地方。张德厚，我是在依法办事。如果你对处理结果不满意，可以通过合法途径向上级部门申诉。但是，如果你在煽动村民闹事，扰乱公共秩序，我将依法对你采取强制措施，包括行政拘留。关于你们破坏耕地的事情，有关部门已经做出了处罚决定，希望你们按时缴纳罚款，并且尽快恢复耕地原貌。如果逾期不执行，有关部门将向法院申请强制执行，到时候你们还要承担额外的滞纳金。以后有任何纠纷都要通过合法途径解决，不要再听信谣言，聚众闹事，否则必将受到法律的严惩。李远，你别得意，就算乌木钱是你的，又怎么样？永远比不上我们的水浇地。80万总有花完的一天，等你把钱败光了，还得回来跪着求我们。到时候，我们也不会可怜你这个穷鬼。是吗？那咱们就走着瞧。收购点，咱们1年就能把损失赚回来。皇帝养一辈子，横财不长久。王总来了都不会看那块破荒地。我已经把冷链仓储中心的开发申请提交上去了。真的吗？太好了！我明天一早就过去拿手续。恭喜你啊，小伙子！你的项目符合国家农村存量原有用地盘货政策，也是县里重点扶持的乡村振兴项目。好好干，争取带动咱们县的农产品产业发展。谢谢你，谢谢你，我一定不会辜负政府的期望。爸，我回来了。爸，给你看个东西。我们家终于有盼头了，我这辈子没敢想过咱们家的荒地居然能变成宝地呀！爸，不好了！李远那个小子拿到建房手续了，听说是什么建树用地规划许可证，县里批的。哼，荒地就是荒地，盖的猪圈都嫌漏，还建什么仓储中心？纯粹是烧钱玩。真有本事，怎么不见王总找他谈合作？王总眼里只有咱们的好耕地，谁会看得上那片鸟不拉屎的荒地？等王总来了，收购点一建，全村的农产品都得经过咱们的手，到时候1年赚个几百万都不是问题。哈哈哈哈哈哈！我看你能烧多少钱？等80万都烧光了，这个破仓库就是一堆废铁。烧，要不我帮他加把火。哎，大侄子，听叔一句劝，别瞎折腾了。你这荒郊野岭的，前不着村后不着店，建个仓储中心，谁来用啊？
手滑了，有本事你报警抓我啊！等王总来了，我就是村里的农产品总代理，到时候你还得求我给你一口饭吃。于总，要不先停工吧？他们人太多了，万一闹起来伤到人就麻烦了。张彪，我再警告你一次，再敢捣乱，我立刻报警。到时候谁进去蹲耗子，谁心里清楚。不用管他们，继续干。出了任何事儿，我负责。哼，不识好歹。咱们走，我看他能撑到什么时候。他们肯定不会善罢甘休的。今天张彪敢砸挖掘器，明天说不定就敢来烧建材。万一真出点什么事儿怎么办啊？放心，他们越闹越说明他们怕了，怕我这块荒地真的变成宝地。等仓储中心建成的那天，所有的嘲讽都会变成羡慕。爸，不能再让李远这么干下去了！你看他那工地一天一个样，地基都快打好了。At saka kung magtagumpay siya, anong gagawin? Tama ka, huwag siyang payagan. May paraan ako. May kilala kang mga tambay galing probinsya, di ba? Bigyan mo sila ng pera, papuntahin mo sila sa gabi sa construction site, magnakaw ng materyales, sirain ang equipment. Mas maganda kung sirain ang excavator para mapahinto siya ng 2 linggo. Sige, kukontakin ko sila ngayon. Gawin mong maingat, walang iwanang bakas. Mas maganda kung isipin niya na gawa ito ng mga magnanakaw na galing sa labas. Kapag dumating si Navarro, sumbong natin siya. Sabihin nating sinira niya ang kapaligiran ng baryo. Sa ilalim ng presyon, tiyak na hindi siya magtatagumpay. Huwag mag-alala, Tay. Alam ko na ang gagawin. Darren, ang cold storage natin ay nangangailangan ng imported na chiller. Medyo mahal ang presyo at ang lead time ng order ay 1 buwan. Kung hindi mag-order ngayon, baka maantala ang proyekto. Walang problema. Nakahanda na ang pera. Makipag-ugnayan ka sa supplier bukas at mag-order. Siguraduhin ang kalidad. Bukod parang may mali nitong mga araw. Sa gabi, magdagdag ng 2 tao sa duty. Ilak ang mga mahalagang kagamitan at materyales. Huwag mag-alala, Darren. Magbabantay ako ngayong gabi. Tiyak na walang mangyayari. Ito. Darren. Sir, may nagnakaw sa obra. Pinutol ang wires, ninakaw ang welder, at 3 sako ng semento. Sigurado si Bruno ang gumawa. Siya lang ang gagawa ng ganyang kalokohan. Ire-report ko siya agad. Wala pang ebidensya kaya walang saysay ang hulihin. Dumating ang pulis, magsusulat lang ng report. Walang mahuhuli. Dahil pumunta siya nung una, siguradong babalik siya. Ipaayos mo muna sa mga trabahador ang wires at ipagpatuloy ang obra. Huwag maantala ang deadline. Pupunta ako sa bayan. Bakit sa bayan? Bibili ng CCTV. Bigyan mo ako ng 8 HD CCTV para sa gabi. At isa pang malaking capacity na DVR. Yung kayang mag-imbak ng 1 buwang video. Sige sir. Huwag mag-alala. Ang mga CCTV namin ay 4K HD. Kitang-kita kahit gabi. Nakikilala ang muka. Nako! Darren, bakit ang pabaya mo? Dito sa liblib na lugar, hindi talaga safe. Maraming magnanakaw. Sa tingin ko, huwag ka na magtayo para hindi ka lagi nakawan. Pagdating ni Navarro, kakausapin ko siya. Bibigyan kita ng trabaho sa bodega ng aming buying station. Bibigyan ka ng 2,000 piso kada buwan. Sapat na para sa pagkain. Salamat sa kabaitan mo, pero hindi na. Nag-install na ako ng CCTV. Lahat nakikita. Nagmamayabang ka. Tay, masama. Yung Darren nag-install ng CCTV sa obra. Ano? Tay, hindi tayo pwedeng manahimik na lang. Kailangan nating mag-isip ng bagong paraan. Kung di kaya ng lakas, gamitin natin ang lambing.
Dagdagan mo, lalong mabaho, mas maganda. Bukas lahat sa baryo makakatikim ng lasa ng lason na tubig na to. Ay nako, anong nangyari sa tubig na to? Bakit ang baho at ang labo pa? Talaga. Paano naging ganito ang tubig? Basurang tubig galing sa konstruksyon. Lason ang iniinom ng buong baryo. Siguradong gawa yan ni Darren. Nasira ang tubo ng dumi sa ilalim ng lupa. Tumagos ang lason sa ating balon. Mang Nardo, ang tubig nyo, naging malabo na rin ba? Nabalitaan ko ilang matatanda, sumakit ang tiyan pagkatapos uminom. Oo nga, Castillo. Umaga uminom ako ng isang baso. Ngayon parang pinitipit ang tiyan ko. Anong gagawin natin? Kasalanan ni Darren to. Bakit kasi sa hilagang buhangin? Siya nagpatayo ng bodega, nadumihan ang inuming tubig natin. Hindi pwedeng hayaang saktan niya ang buong baryo. Kailangan siyang tumigil at magbayad. Puta, Darren na to. Hahanapin ko siya ngayon din. Ako si Darren, sumusumpa ako. Wala akong ginawang kontaminasyon. Sa loob ng 3 araw, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Kung kasalanan ko talaga, titigil ako agad. Babalik ko lahat ng pinsala nyo. Nagtapon ng maruming tubig ang construction site. Lason ang iniinom ng buong baryo. Itigil agad ang trabaho, magbayad. Ito ang ulat ng epekto mula sa Bureau of Environmental Protection at Environmental Management Association. Malinaw na nakasulat dito. Lahat ng tubig mula sa obra ko ay naproseso na at nasa ibaba ng balon ang construction site. Imposible na dumihan ang tubig sa itaas. Peke ang report na ito na binayaran mo. Gusto mo bang patayin ang buong baryo namin? Tingnan nyo. Ito ang tubig na kakatapos ko igib mula sa balon. Maiinom ba ito? Mamamatay ang tao. Aray, masakit ang tiyan ko. Dahil uminom ako ng lason na tubig. Sobra naman, magre-report na ako. Kumalma kayo, tatawag ako ngayon sa Bureau of Environmental Protection at Environmental Management Association. Papuntahin sila para sa third-party testing. Kung may lason ng tubig ay batay sa resulta ng pagsusuri. Sige. Hayaan ang Environmental Protection Bureau at Environmental Management Association ang mag-test. Kung may lason ng resulta, umalis ka sa baryo. Tatay, ang galing mo talaga. Ngayon ang buong baryo ay galit na galit kay Darren kahit ang EPB. At EMR. Ay mag-test. Hindi tayo matatakot, wag nating baliwalain. Paano kung walang lumabas sa test? Tara, magbuhos pa tayo ng 2 timba. Dagdagan natin ang ibubuhos para mas maganda ang resulta ay mas maganda. Sige, kukuha ako ng timba. Huwag kayong magpaloko kay Darren. Nag-ayos na siya ng paraan. Tiyak na peke ang resulta ng pagsusuri. Narinig ko, hindi lang daw dinumihan ni Darren ang tubig at sinira pa ang swerte ng baryo natin. Hindi lang hindi maiinom ang tubig, sa hinaharap may darating pang kapahamakan sa ating baryo. Kaya pala ang tagal nating walang asawa. Siya pala ang may gawa. Tara? Sabay-sabay tayong humingi ng paliwanag. Ngayon, i-anunsyo ko ang resulta ng pagsusuri. Ayon sa profesional na pagsusuri, ang tubig mula sa drainage ng North Slope ay sumusunod sa pamantayan. Walang anumang polusyon. Samantala ang tubig sa balon ay sobrang dami ng E. coli. Ang pinagmulan ng polusyon ay isang babuyan 500 metros sa itaas. Itong babuyan ay pag-aari mo, Rogelio, di ba? Ikaw, anong kalokohan yan? Tama. Darren, huwag mong sira ng mabuting tao. Kung gayon, ano ang paliwanag mo? Ang komposisyon ng maruming tubig at ng iyong kulungan ng baboy ay pareho. Rogelio, kayo ba talaga ang may gawa? Sa itsura mo halatang natamaan ka. Tigilan na ninyo ang pagtatalo. Kahit napatunayan ni Darren na walang polusyon, nagmo-monitor lang kami. Hoy,
Mga taga-baryo, makinig kayo. Ang CEO Navarro ng Grupo Luntian Yaman ay darating sa ating baryo sa loob ng 3 araw para siyasatin ang proyekto ng agrikultura. Ano? Darating na si CEO Navarro. Kung makikipagtulungan sa atin si CEO Navarro, mas gaganda ang buhay natin. Makinig kayong lahat. Simula bukas, linisin ninyo ang inyong mga lupa para salubungin si CEO Navarro. Sino man ang makakapagpabagal sa inspeksyon ni CEO Navarro, hindi ko siya patatawarin. Si CEO Navarro at ang tatay ko ay mga matalik na magkaibigan sa loob ng maraming taon. Ngayon ay darating siya para pumirma ng kontrata na 10 milyon para sa pagbili ng mga produktong agrikultura. Simula ngayon, ang mga produkto ng ating nayon ay lahat bibilhin ng pamilya ko. Sumunod kayo sa pamilya ko at kikita kayo ng 100,000 sa isang taon. Hindi ito panaginip. Rogelio, ikaw talaga ang malaking bayani ng ating nayon. Simula ngayon, ikaw na ang malaking boss ng nayon. Huwag mo kaming kalimutan, mga dating kapitbahay. Huwag kang mag-alala, Ate Marta. Habang may makakain ako, may makakain din kayo. Ano ang nangyari? Ang lungkot ng itsura mo. Darren, pumunta silang lahat para sumipsip kay CEO Navarro. Paano kung talagang pumirma ng kontrata sa kanila si CEO Navarro? Ano ang gagawin natin sa ating bodega? Huwag kang mag-alala, ang kailangan ni CEO Navarro ay hindi lupa para sa mais, kundi bodega na pwedeng pag-imbakan ng mais. Darating siya, natural na lalapit sa akin. Dumating na si CEO Navarro. Maghanda kayo. Mag-ingay tayo ng tambol at gong para salubungin siya. CEO Navarro, welcome po. Butit dumating na kayo. Ako si Kapitan Rogelio Castillo ng barangay na ito. Ang mga sakahan namin ang pinakamahusay sa buong bayan. Mataas ang ani ng mais, trigo at mani. Kung gusto ninyong bumili ng ani, sa akin kayo lumapit, siguradong tama. CEO Navarro, dalhin ko kayo sa aking lupang sakahan. 10 hektaryang irigado, lahat premium, siguradong masisiyahan kayo. Salamat sa alok, Kapitan. Pero hindi ako ngayon dito para bumili ng ani. Hindi para bumili ng ani. Ano po ang pakay ninyo? CEO Soriano, congratulations! Sa wakas, natapos na ang storage center ninyo. Matagal ko na itong inaabangan. CEO Navarro, kilala ninyo siya? Siyempre, kilala ko si CEO Soriano. 3 buwan na ang nakalipas, dinalhan ako ni CEO Soriano ng plano para sa hilagang dalisdis na lupa at tinalakay ang cold storage partnership. Noon pa man, alam ko nang may malaking potensyal ito. Hinintay ko lang itong matapos. Ang layunin ko ngayon ay pumirma ng 5 taong eksklusibong kasunduan sa pagupa kay CEO Soriano. 2 milyon ang taunang upa, 1 beses na bayad para sa 3 taong upa. Mr. Navarro, nagkakamali po ba kayo? Hindi po ba kayo para sa inspeksyon ng lupa? Bakit kayo pumirma ng lease sa batang ito? Mr. Navarro, huwag kayong padaya sa batang ito. Talagang manluloko siya. Anong kayang itago ng sira-sira niyang bodega? Ang aming 10M na irigadong lupa ay nagbubunga ng 25,000 kilo ng mais taon-taon. Hindi ko sinabi na bibili ako ng mga produktong agricultural. Luntian Yaman nag-setup ng cold chain network sa probinsya. Bay po ang pinakamataas, katabi ng provincial road. 2 buwan na kaming handa para sa partnership. Mr. Soriano, isama ninyo ako sa loob tingnan. Imposible. Imposible ito. Mr. Soriano. Mr. Soriano, ito ang renta ng 3 taon, 6 na milyon total. Lahat ng aming grupo na cold chain transfer business sa probinsya ay sa inyo. Lahat ibibigay sa inyo, kayo ang bahala.
Bakit naman ito?不能就这么算了，凭什么让他骑在我们头上拉屎？爸，你说怎么办？我听你的，只要能搞垮李远，让我干什么都行。我们造他的谣，让他身败名裂，就说他的开发区消防不合格，再说他偷税漏税，赚的都是黑心钱。我就不信没人管他。这个主意好，爸你太聪明了。只要这些谣言传出去，肯定有人来查他。要让他从哪里爬起来就从哪里摔下去，让他再变成那个被全村人笑话的穷光蛋。北坡开发区货车严重超载，压坏村里道路，无人敢管。李远赚黑心钱，不管村民死活。大侄子，叔求你帮个忙，帮叔写一篇文章，就说北坡那个开发区的老板李远是黑心老板。叔，没问题，保证写的耸人听闻，让所有人都骂他。标题我都想好了，黑心老板李远，压榨工人血汗钱。Sir Leo, huwag po kayong mag-alala. Chismis lang po yon. Ang mga ganyang masasamang amo dapat makulong. Hindi pumasa sa fire safety, nagbukas pa ng bodega. Hinding-hindi nabibili ng grupo Luntian Yaman. Sir Darren, pasensya na po talaga. Ngayon, ang mga chismis ay kumakalat ng todo. Ang aming kooperatiba ay hindi makikipagtulungan sa isang kumpanyang may masamang pangalan. Ang kontratang ito, kansilahin na lang natin, Mr. Wang. Mga chismis lang po iyon, hindi totoo. Maaari ko po kayong dalhin sa aming development zone para makita ninyo. Ganap na kumpleto ang fire safety equipment at maganda ang benepisyo ng mga manggagawa. Sir Darren? Alam ko pong hindi madali para sa inyo. Pero ang aming kooperatiba daang magsasaka ang umaasa sa amin. Hindi ko ito kayang ipagsapalaran. Maghanap na lang kayo ng ibang kasosyo. Sige po, nirerespeto ko po ang inyong desisyon. Sana sa susunod ay meron pa pagkakataon na makipagtulungan. Wala kaming dapat ikatakot. Malinis ang aming pangalan. Wala silang makikitang mali. Ang mga chismis na iyan sa bandang huli ay maglalaho ng kusa. Tama ka, ang malinis ay nananatiling malinis. Tingnan natin kung anong lalang ang gagawin ni Rogelio Castillo at ng kanyang anak. Kahit anong chismis ang gawin nila, hindi ko hahayaang sirain nila ang cold chain center na ito. Kita mo? Sabi ko na nga ba may problema siya. Ayun na nga, makakumpis ka na agad. Matagal ko nang sinabi. Yung pera niya hindi matuwid, mababahala rin yan. Oo nga, matagal ko nang hindi gusto sa kanya. Kapag nakulong na siya, yung development zone niya ay sa atin na. Sa oras na yon, bibigyan ko kayo ng magandang trabaho, madali at kumikita. Wala naman sigurong problema, yung asawa ko nasa loob, nagtatrabaho doon. Kung makumpis ka ang development zone, yung mga produkto natin saan ihahatid? Bawat bodega namin ay may 2 emergency exit. Ang evacuation route ay 3 metro ang lapad, sumusunod sa pambansang pamantayan. At bawat buwan, nagsasagawa kami ng fire drill. Alam ng mga manggagawa kung paano gumamit ng fire extinguisher at lumikas.
Direktor, nasuri na namin lahat. Wala kaming nakitang problema. Tingnan nyo, si Darren Soriano, ano ang nangyari sa kanya? Makakulong na ba siya? Hindi ako naniniwala na ikaw, Darren, ay hindi kailanman gumawa ng masama. Boss Darren, ang inyong fire safety equipment ay kumpleto at ganap na sumusunod sa pambansang pamantayan. Mas mahusay pa kaysa sa maraming negosyo sa bayan ang kanilang ginawa. Ang fire alarm system at sprinkler system ay gumagana ng maayos. Ang evacuation route ay walang sagabal. Boss Darren, ang iyong tax record ay napakalinaw. Walang problema. At nagbayad ka ng 500k piso sa buwis last year. Ikaw ang top taxpayer ng ating bayan. Dapat purihin. Top taxpayer. Siguradong may backer si Darren. Yung mga inspection ay formalidad lang. Kung hindi, paano naman walang kahit isang problema? Wala raw problema. Pero ang BIR at BFP ay nag-inspeksyon na. Wala raw problema. Peke lahat yan, sinuhulan niya sila. Abangan ninyo, hindi siya magtatagal. Balang araw, mahuhuli siya. Ang development zone ni Darren magsasara na. Huwag kayong pumunta doon magtrabaho kung hindi. Ang sahod ninyo hindi makukuha. Scammer siya. Dinaya ang pera ng gobyerno. Balang araw makukulong siya. Totoo ba ang sinabi ni Bruno? Kung totoong magsasara na problema na yan, mas mabuti nang maniwala kaysa magduda, kaya ang anak ko huwag munang pumasok. Sir Darren, magre-resign kami. Sabi nila, ang development zone magsasara na nag-aalala kami na hindi makuha ang sahod. Kung maniwala kayo sa akin, manatili kayo. Pangako, hindi ko kukulangin kahit isang piso ng sahod at hindi isasara ang development zone. Kung hindi kayo maniwala, hindi ko rin pipilitin. Ang sahod, ibibigay ko na at babayaran ko kayo. Pasensya na Sir Darren, wala rin kaming magawa. Bakit ang mga taong ito madaling maniwala sa chismis? Wala naman kaming ginawang mali. Okay lang patutunayan ng oras ang lahat. Ang tunay na naniniwala sa atin, hindi dahil sa ilang chismis sila aalis. Ang mga umalis magsisisi balang araw. Ayos na ito dahil sa mga report na ito. Sina Rogelio, paano pa sila makakalat ng chismis? Hindi sapat ang inspection report. Gusto ko ring malaman ang lahat. Hindi ko kailaman binawasan ang sahod ng manggagawa. Diyos ko, port 500 kada buwan ang sorter, 6,000 kada buwan ang porter.
Mas mataas pa sa sahod ng electronics factory ng bayan ng lalawigan. Libre pagkain at tirahan. May SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Hiwalay ang OT-pay. Ang galing naman! Hindi ba sinabi ni Rogelio binawasan ni Darren ang sahod ng manggagawa? 2,000 lang kada buwan? Yang matandang iyan ay puro kalokohan. Naiinggit lang siya kasi yumaman si Darren, sadyang nagchismis para siraan. Kung alam ko lang na ganito kataas ang sahod ni Darren, hindi sana ako nag-resign. Ngayon, ayos na. Nahihiya na akong bumalik. Matanda, kung hindi ipadala natin ang anak mag-apply sa development zone. Mas maganda kaysa magtrabaho sa malayo, makakaalaga pa sa bahay. Yang Rogelio, Na matandang yan, wala na siyang konsensya. si Darren nagbibigay ng ganito kataas na sahod sa manggagawa. Sabi niya, binawasan daw ang sahod. Talaga? Hindi niya kaya ang tagumpay ng iba. Noong naghati ng lupa, inapi nila ang pamilya ni Darren. Ngayon, yumaman na siya. Nagchismis na naman siya. Mga kaibigan kong mamamahayag at mga kasamahan sa negosyo, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, idinaraos natin ang press conference na ito upang linawin ang ilang maling balita tungkol sa North Slope Development Zone na kumakalat kamakailan. Ito ang mga opisyal na dokumento na inilabas ng gobyerno. Pakitingnan ng mabuti, ang aming mga kagamitan sa bumbero ay ganap na sumusunod sa pambansang pamantayan. Malinaw at transparent ang aming record ng buwis. Ang sahod at SSS ng mga manggagawa ay binabayad ng tama at nasa tamang oras. Ang sinasabing hindi pasado sa fire safety, pag-iwas sa buwis at pagbabawas ng sahod, lahat ng yan ay walang basehang chismis lamang. Mr. Soriano, pasensya na po, late ako dumating. Matagal na kaming nagtatrabaho ni Mr. Soriano. Alam na alam ko ang kanyang pagkatao at kakayahan. Ang North Slope Development Zone ay may magandang lokasyon. Mataas ang operational efficiency Ito ang pinakamahalagang hub. ng Grupo Luntian Yaman sa buong hilagang China. Buong tiwala kami kay Mr. Soriano. At sa North Slope Development Zone, ganap kaming tiwala sa hinaharap nito. Ngayon, dito ko formal na inanunsyo na ang Grupo Luntian Yaman ay magdadagdag ng 5 milyong puhunan para makipagtulungan kay Mr. Soriano sa pagpapalawak ng ikalawang yugto ng development zone. Sabay-sabay ding itatayo ang deep processing base ng mga produktong agrikultural. Mr. Soriano, pasensya na po. Dati kaming naniwala sa mga chismis. Nagmadali kaming makipag-terminate ng kontrata sa inyo. Nagdulot ito ng abala sa inyo. Sana po ay mapatawad ninyo kami. Oo nga, Mr. Soriano. Napagtanto na namin ang aming pagkakamali. Sana po ay muli kaming makipagtulungan sa inyo. Handa kaming mag-alok ng mas paborableng kondisyon. Wala yon. Lahat tayo ay naliligaw ng panahon. Basta sa hinaharap, magtulungan tayo ng tapat at magkapakinabang. Tiyak na gaganda ang lahat. Mr. Soriano, kami po ay nasa wholesale ng prutas. Matagal na naming gustong makatrabaho kayo. Kami naman ay nasa meat processing. Sana po ay makapasok kami sa inyong development zone. Hindi ako kontento. Bakit si Darren Soriano ang ganyang kasikat? Bakit ba? Tatay, hindi natin ito basta-basta pababayaan. Kailangan nating gumanti sa kanya. Hindi ko matatanggap ang kahihiyang ito. Makinig po mga kabarangay, may anunsyo po. Kina Rogelio at Bruno Castillo na mag-ama bukas ng 10 kawan ng umaga pumunta sa bulwagan ng barangay para sa pulong ng barangay. Dahil sa pagkalat ng chismis at paninirang puri ay magsagawa ng pampublikong paghingi ng tawad. Uulitin ko. Rogelio at Bruno Castillo, mag-ama, bukas ng 10 ng umaga pumunta sa bulwagan ng barangay para sa pulong ng barangay. Ako si Rogelio Castillo. Hindi dapat nagkalat ng chismis at paninirang puri kay Darren Soriano. Mali ako. Humihingi ako ng tawad kay Darren. Humihingi ako ng tawad sa barangay. Mali rin ako, Bruno Castillo. Hindi ako dapat nagchismis. Humihingi ako ng tawad. Buti nga, sino ba kasi sila ang nagkalat ng chismis araw-araw? Tapos ganyan ang ugali, walang sincerity. Darren, pinahiya mo ako sa publiko. Hindi kita papakawalan. Tatay,
Ano sa tingin mo? Susunod ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, kailangan siyang mapahiya at mawalan ng reputasyon, mawalan ng lahat. Mr. Soriano, sa bilis na ito, sa susunod na buwan matatapos na ang pundasyon. Sa katapusan ng taon, ang Phase 2 ay matatapos na mabuti. Siguraduhin natin ang kalidad ng konstruksyon at ingatan ang kaligtasan. Ngayon, ang Phase 1 ay dumoble ang kargamento bawat araw. Ang kasalukuyang manggagawa ay hindi na sapat sa pagsisimula ng Phase 2, kailangan pa ng maraming construction workers. Kailangan na nating kumuha. Construction 50, tagabuhat 20. Tagapag-uri o seguridad. Nakalkula na ba ilang tao ang kailangan? Kailangan ng 80 katao para sa kaginhawaan ng mga tagabayan at para mapaunlad ang ekonomiya ng baryo, nagpasya akong unahin ang pag-recruit sa baryo. Ang sweldo at benepisyo ay napakaganda. Tiyak na maraming tagabayan ang sasali. Mga residente, pansinin, ang North Slope Development Zone ay nagre-recruit ngayon, tagapag-uri, 4,500 bawat buwan, tagabuhat, 6,000 bawat buwan, seguridad 4,000 bawat buwan, may libreng pagkain at tirahan, may SSS, PhilHealth at Pag-ibig, may overtime pay at bonus sa katapusan ng taon. Unahin ang mga taga-baryo. Ang mga interesado ay pumunta sa opisina ng Development Zone. Ang taas ng sweldo kumpara sa pabrika sa bayan mas mataas ng 20%. Oo nga, may libreng pagkain, tirahan at SSS. Ang galing talaga. Uuwi ako ngayon para iparehistro ang anak ko. Tara, tingnan natin. Ang gandang trabaho hindi dapat palampasin. 各位村民注意了，北部。还是爸你厉害，看谁还敢去给他打工。张婶儿，忙着呢。是啊，德厚来了，坐吧。张婶儿啊，我听说你家儿子想去离远的开发区打工，你可千万别让他去啊。怎么了？人家给的工资高，待遇也好啊。工资高有什么用？那都是拿命换的。离远那个人心黑得很，每天让工人干16个小时，连口水都不让喝。 稍微慢一点就打骂工人，你儿子去了，肯定要受委屈，累坏了身体怎么办？可是上次不是都澄清了吗？人家工资都按时发，也不打骂工人啊。澄清那都是他装出来的。刘老三，我警告你。 不准去离远的开发区打工，彪哥，我没想去啊，没想去，我都看见你昨天在招聘启事那里站了半天。我告诉你，要是敢去，我就砸了你家的房子，打断你的腿。不去，我肯定不去，我再也不敢了。算你识相，走去下一家。 赵四，不准去李远那里打工，不然我把你家的菜园子全铲了。不去，我绝对不去。老王，告诉你孙子，要是敢去，我就把他的腿打断，以后别想在村里待下去。你们太欺负人了，欺负人又怎么样？有本事你去告我啊！ 这可怎么办？招聘启事都贴出去3天了，才来了不到10个人，人手不够，仓库里的货物都堆成山了，再运不出去就要烂了。
远，再这样下去不行啊！今天又有3车货要到，仓库都快放不下了。王总，实在不好意思，我们这边人手不够，配送延迟了。您放心，我一定尽快想办法，明天肯定把货给您送过去。这已经是今天第5个投诉电话了，还有一个上海的客户说，如果3天内还不能把货运到，就解除合同，还要追究我们的违约责任。李总，实在没办法，人手不够啊，我们招不到工人，进度只能一拖再拖。原本计划3个月完工的工程，现在看来至少要推迟1个月。我知道了，你先带着现有的工人干着，我尽快想办法解决人手问题。别熬了，先吃点东西吧。要不我们去县城招聘吧？虽然麻烦点，工人上下班要接送，成本也高，但总比没人干活强啊。不行，县城离这里太远，工人上下班不方便，而且成本太高了。再说，我本来就是想带动村里的乡亲们一起致富，让大家都能过上好日子。爸，你看，他的货都堆成山了，没人给他干活，早晚得烂在里面。哼，我早就说过他干不长的，没人给他干活，他的开发区就是个摆设，早晚得关门。哟，这是怎么了？怎么这么多货物堆在这里没人管啊？再放下去可就都烂了，多可惜呀！我早就说过，他就是个穷小子，根本不是干大事的料。没人给他干活，他的开发区就是个空架子，早晚得倒闭。看样子张德厚说的没错，李远的开发区好像真的撑不下去了。是啊，都这么多天了，也没招到几个人，还好没来这儿干，不然工资都发不起。儿子，我们走着瞧，用不了多久，他就得哭着喊着求着我们给他干活，到时候我们就要求工资翻倍，还要让他给我们当经理，管着整个开发区。还是爸你厉害，到时候我们想怎么使唤他就怎么使唤他，让他把以前欠我们的都还回来。我不会让你们得逞，我一定会把开发区办好，让所有看不起我的人都刮目相看。张德厚他们太过分了，居然煽动村民不让他们来打工。现在村里的人都被他们吓住了，没人敢来。他们越是这样，我越不能认输。既然他们用煽动阻止村民，那我们就用更好的福利吸引村民。我就不信，在实实在在的好处面前，还有人会怕他们的威胁。什么办法？这个办法太好了！我相信村民们看到这么好的福利，肯定会不顾张德厚的阻拦来报名的。各位村民，大家好，我是李远。为了感谢大家一直以来的支持，也为了让更多的乡亲们能跟着开发区一起致富，我决定提高开发区的员工福利。凡是来开发区工作的村民，除了之前公布的基本工资和五险一金外，还能享受以下3项福利：第一，每年年终可以获得公司利润10%的分红，干得越多，分得越多；第二，公司每年会组织所有员工进行一次免费的全面体检，保障大家的身体健康；第三，员工的子女每年可以获得500元的教育补贴，从小学到高中都有。另外，第一批入职的9个员工，第1个月的工资已经全部发放到位。我把他们的工资单贴在了村委会门口的公告栏上，大家可以去看看，是不是和我说的一样？天哪，居然这么高！搬运工1个月能拿6500，比去外地打工还强。还有年终分红、免费体检和教育补贴，这也太好了吧！张德厚不是说人家克扣工资1个月只给2000吗？我昨天还被张彪吓唬了，不敢去报名。这么好的工作，错过了可就太可惜了。李远啊，婶子错了，不该听张德厚那个老东西的话，被他骗了这么久。你看我家儿子能不能来这里干活？他今年20多，年轻力壮，什么苦都能吃。当然可以，欢迎他加入。只要好好干，以后的日子肯定会越来越好的。李远，对不起，之前我被张彪吓住了，不敢来。你大人有大量，别跟我们一般见识。是啊，李远，我们知道错了，你给我们一个机会吧。没关系。大家都是乡里乡亲的，只要愿意来好好干活，我都欢迎。你们别去，他是骗你们的，他就是个黑心资本家，是想剥削你们。等你们去了，他就会让你们干最累的活，拿最少的钱。我让你们报，我让你们报！张彪，别在这里闹事，我们要赚钱养家，关你什么事？李总，2期工程什么时候开工啊？
到时候还要不要人？我也想来干活。是啊，李总，还有我什么活都能干，只要能来开发区上班就行。大家放心，2期工程下个月就会全面开工，到时候还会招很多人，只要大家愿意来，我都欢迎。这些白眼狼，平时吃我的喝我的，现在全跑去给李远当狗。张德厚，你个老不死的老家伙，差点害我儿子错过这么好的工作。要不是你在村里造谣，我儿子半个月前就报名了，白白耽误了半个月的工钱。张婶，你听我说。听你说什么？听你说李远克扣工资，人家1个月给6500。听你说消防不合格，人家消防队都表扬了，你那张破嘴就会放屁。张德厚，还有你那个混蛋狗儿子张彪，上次踹我家门的时候不是挺嚣张的吗？现在怎么不说话了？就是还威胁我们不让去打工，要不是你们，我早就在开发区干半个月了。半个月的工资3000多块钱呢，这笔账怎么算？我警告你们，别乱来！乱来！你踹我家门的时候怎么不说乱来？你把我打断腿的时候怎么不说乱来？现在怕了？张德浩，你以前当村长的时候，处处刁难我们，把好地都分给你家亲戚，给我们家分烂地。现在李远给我们工作，给我们发工资，你又来捣乱，你的良心是不是被狗吃了？他不是良心被狗吃了，他是见不得别人好，自己没本事赚钱，就想拉着所有人一起受穷。张德浩，你家欠我们半个月的工钱，改天上门找你算账。气死我了！张婶那个老东西，以前见了我爸点头哈腰的，现在居然敢指着我们鼻子骂。还有刘老三，他算什么东西？这次我们输了。爸，你说什么？李远现在是全村的财神爷，给他干活能赚钱，跟着我们没饭吃。村民不是傻子，他们知道怎么学。那我们就这么算了，就这么看着他骑在我们头上拉屎？算了，我要让他知道，得罪我张德厚是他这辈子最大的错。这次我们要玩个大的。Anong tinitignan mo? Ang saya mo naman. Kliyente mula sa Timog Silangang Asya Masagana, pandaigdigang kalakalan bibili sila sa atin ng 500 toneladang mangga na nagkakahalaga ng 5 milyon. 5 milyon, ang dami. Oh. Ang Masagana ang pinakamalaking importer ng prutas sa Timog Silangang Asya. Ito ang trial order nila. Kung ang kargamentong ito ay dumating sa daungan sa tamang oras at may magandang kalidad, pipirma sila sa amin ng pangmatagalang kasunduan. Taon ng dami ng order na 20 milyon. 20 milyon, Darren. Sa wakas ay nakaahon na tayo. Walang dapat na mali sa pagkakataong ito. Ako mismo ang pupunta sa taniman para bumili ng bawat mangga. Lahat ay manumanong pipiliin para masiguradong walang bulok na prutas. Oo. Sir, wag mag-alala. Ang mga mangga sa aking taniman ay pang-export lahat. Malalaki at matatamis. Sigurado walang problema. Hindi walang problema ang gusto ko. Ay talagang walang problema. Ito ay nauukol sa kung kaya nating makapasok sa pandaigdigang merkado. Hindi pwedeng kahit konting mali. Makinig kayong lahat, ang pamantayan sa pag-aani ngayon ay timbang ng bawat prutas, 400 gramo pataas, kapanahunan 80%. Ang balat ay dapat walang anumang pasa, walang butas ng uod, walang batik ng sakit. Bawat pumitas, dapat lagyan ng individual na proteksyon na lambat. Kapag naglalagay sa kahon, punan ang mga puwang ng malambot na papel. Sino man ang pabaya, tatanggalin agad. Maliwanag, sir. Huwag mag-alala. Ang kargang ito, gusto kong i-monitor ng buo. Ang GPS signal ng bawat sasakyan, i-konekta sa aking cellphone. Bawat 2 oras, mag-ulat ng temperatura ng compartment at estado ng kargamento, salita ng driver sa pahinga. Tao nagpapahinga, sasakyan hindi. Dapat maihatid sa daungan sa loob ng 2 araw, naiintindihan. Myla, naniniwala ka ba? Kapag ang kargang ito ay dumating ng maayos sa daungan ng ating development zone, ay hindi na magiging probinsyang pagawaan. Sa oras na yon, ang mga lider ng probinsya ay bibisita sa atin. Dindo, tutuloy ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka na. Huwag mong sayangin ang pwesto. Taya ako, isa pang round, sigurado akong makakabawi. Walang pera, umalis.
30,000 utang mo hindi pa bayad? Sa 3 araw, kung hindi magbayad, putulin ko ang daliri mo. Bruno, ako po. Balita ko, gipit ka ngayon. Utang sa kasino 30,000, putulin nila ang daliri mo. Bruno, kayo paano ninyo alam? Narito 20,000. Deposito, tulungan mo ako kapag tapos 30,000. Ano iyon? Ang mga mangga ni Darren ay ihahatid sa daungan. 5 milyon. Habang nagkakarga ka, ibaba ang teting kahon ng magandang mangga. Palitan mo ng mga bulok na mangga na inihanda ko. Pagdating ng kargada sa daungan, kung may bulok ang customs, ibabalik ang buong kargada. 5 milyong halaga hindi kayang bayaran. Kailangang isara ang development zone. Ito ay labag sa batas, Bruno. Kung mahuli ako, wala na ako. Illegal. Umutang ka sa kasino, bakit hindi mo naisip na labag? Hinahabol ka ng maniningil, bakit hindi mo naisip na labag? Sige, ayaw mo. Pupunta ako sabihan ang mga maniningil at papuntahin sila sa iyo. Gagawin ko. Tama naman. Huwag matuklasan. Talagang huwag matuklasan. Tulong-tulong tayo. Huling 20 kahon na. Pagkatapos nito, uwian na. Walang nakakakita. Dindo, anong ginagawa mo? Wala lang. Hindi matatag ang mga kahon. Itutulak ko sa loob. Kuya Bruno, tapos na lahat. 10 kahon ng bulok na mangga. Nasa truck na. Walang nakakaalam. 30,000 natitira. Kunin mo na. Manahimik ka. Kung may bumulong tungkol dito kahit kalahating salita, alam mo ang mangyayari. Alam ko. Hindi ako magsasalita kahit patayin. Kuya Bruno, panatag kayo. Kahit itapat ang kutsilyo sa leeg ko, hindi ako magsasalita kahit isang salita. Tapos na ang trabaho. Tapos na. 10 kahon ng bulok na mangga. Siguradong mahahanap ng customs. Sa oras na yon, lahat ibabalik. Darren, magbabayad ng 100 milyon. 5 milyon na penalty. Dagdag pa ang shipping fee. Yung development area niya kahit ibenta lahat, hindi sapat pambayad. Tingnan natin. Paano siya makakabangon? Halika. Tay, maagang selebrasyon, mababang karote si Darren. Tandaan mo, tuwing 2 oras mag-ulat ang temperatura ng cargo. Sa provincial road, huwag sa expressway. Madalas traffic sa toll gate. Tao pahinga sa sakyan tuloy. Sa loob ng 3 araw, dapat maihatid sa daungan. Darren, panatag kayo. Siguradong darating na ang eksakto. Kapag nakalampas na ito sa customs, ang international market natin mabubuksan na. Sana maging maayos ang lahat. Kumusta po, Hepe Navarro? Natanggap na ba ang mga kalakal? Ang mga kalakal sa customs ay nagkaproblema. Kailangan po ninyong pumunta rito kaagad. Sige, alam ko na. Pupunta na ako. Anong nangyari? Random check ng customs. Nakita ang 10 kahon ng bulok na mangga. 5 milyon? Paano nangyari ito? Tiningnan naman namin ang lahat. Imposible. Tiyak na may nanloloko. Pupunta na ako sa daungan, manatili ka sa bahay. Hindi po masasa-random check ang batch na ito. Lahat ng 10 kahon ng mangga ay bulok. Idineklara ang buong batch na hindi pumasa. Ayon sa kontrata, kailangan ng inyong kumpanya mag-refund ng buo. At magbayad ng penalty. Hindi ko ikinarga ang 10 kahong ito.
Hindi ito ang kahon ko. Gumamit ako ng bagong karton. Nanilaw ang papel ng mga kahong ito. Ang format ng print code ay iba sa ginamit ko. May nagpalit ng aking magandang kahon. Sir, kailangan ng ebidensya ang pahayag ninyo. Ang batch na ito ay talagang dinala ng inyong convoy at ang mga kalakal ay talagang bulok. Kailangan lang naming sumunod sa proseso. Tingnan. Ang mga maayos na kahon ay may print code sa ilalim. Standard na Songti ang font. Ang mga kahon ng bulok na mangga ay may print code sa gilid. Sulat kamay ito gamit ang ballpen. Ito ay malinaw na dalawang magkaibang batch. May nanghimasok sa aking mga kalakal. Nahanap ko na. Ito si Dindo. Naglagay siya ng bulok na mangga sa ating mga kalakal. Si Dindo ay tagapag-uri. Karga. Hindi niya trabaho iyon. Hindi. Bago mag-report, kailangan kong makuha muna ang pahayag ni Dindo. Gusto ko siyang marinig mismo kung sino ang nag-utos sa kanya. Hello, Officer Mercado. Ako si Darren. Mayroon akong isang kaso ng sinadyang paninira ng ari-arian, halagang 5 milyon, at mayroon akong kumpletong ebidensya. Bumalik na. Talagang bumalik na. Wala na si Darren. Tapos na talaga. Tatay, totoo ba yung 5 milyon nasayang lahat? Kumakalat sa grupo. 10 kahon ng bulok na mangga. Buong batch, ibinalik lahat. Babayad ng 5 milyon. Yung walang kwentang development zone niya. Kahit ibenta, hindi sapat pambayad. Darren, ngayon ikaw naman. Kaya ka nagmayabang. Ngayon, masaya ka na. Bumalik sa wala sa isang gabi. Tara, lumabas at ipalaganap ng mabuti. Ipamalita sa buong nayon. Tiyak na hindi na siya makakabangon. Narinig na ba ng lahat? Yung kargamento ni Darren, ibinalik ng customs. Babayad ng 5 milyon. Hindi naman si Darren napakaingat. Pero mismo ang customs. Sa daungan ang nakatuklas. 10 kahon ng mangga, lahat na bulok na. Ang baho, pinasuka. Ang mga tauhan ng customs. 5 milyon, yung mga ladrilyo ng development zone, binunot at ibinenta, hindi pa rin sapat. 5 milyon. Si Darren, sa pagkakataong ito, talagang nasa problema na. Ang mga kabataan, kapag kumikita ng pera, hindi na alam ang kanilang hangganan. Bumalik sa wala sa isang gabi. Mas malala pa sa tatay niya noon. Pero si Darren, marami siyang natulong sa atin. Tulong sa inyo. Siya mismo, hindi na kayang tulungan ang sarili. Yung sweldo nyo sa susunod na buwan, mababayaran pa ba? Darren, akala mo napakagaling mo, hindi ba dapat pasukin? Ang international market, lumabas ka. Bilisan mo at ibenta. Itong sirang development zone para pambayad. Kung hindi, idemanda ka ng korte at makulong ka. Pamangkin, sinabi ko na sa'yo noon pa. Huwag masyadong mainipin ang kabataan. Ngayon, nahulog ka ng patiwarik. Kung nakinig ka lang kay Tito Rogelio noon, nagtanim na lang ng tahimik. Hindi ka mapapahamak ng ganito. 5 milyon ang tatay mo sa buong buhay niya. Hindi nakakita ng ganyang karaming pera. 5 milyon o hindi 500? Gusto mo bang pahiramin ka ng tatay ko ng 500 pang tawid gutom? Sige, abangan natin. Taya, ang galing ng swerte ko ngayon, taya pa ng 500. Dido. Suspetsado sa paninira ng ari-arian ng iba. Malaki ang halaga ng kaso. Arestado ka? Pakawalan mo ako, wala akong ginawa, mali ang inaresto ninyo. Bakit ka tumakbo? Hindi pa naaayos ang usapan. Ikaw ito di ba? Nobyembre 15, 9:32 ng gabi. Sa North Slope Cold Storage Center, loading area, naglagay ng bulok na mangga sa cold storage truck. Oy, Captain Andrea. Anong magandang hangin ang nagdala sa iyo? May kailangan ka ba sa akin? Bruno Castillo, pinaghihinalaan kang nag-utos ng paninira ng ari-arian. Halaga ng kaso 5 milyon. Ngayon, sa bisa ng batas, ikaw ay nasa ilalim ng criminal detention. Kalokohan, kailan ko ba sinira ang ari-arian? May ebidensya ba kayo? Aarestuhin ninyo kahit walang ebidensya? Idedemanda ko kayo? Ito ang CCTV footage. At ang ebidensya ng perang ibinigay mo kay Dindo. At ang recording ng tawag mo kay Dindo. Kailangan bang patugtugin ko ito ngayon?
Ngayon, ihahayag ang hatol. Akusado Bruno Castillo. Inutusan si Dindo Navarro na magpalit ng mga kalakal na nagdulot ng pagbabalik ng 5 milyong pisong kalakal ng nagsasakdal. Malubha ang krimen. Dahil matapos mahuli, umamin siya ng tapat. Nagsimula ng magbayad ang pamilya ng bahagi ng pinsala. Sinentensyahan ng 1 taong pagkabilanggo, 2 taong probasyon. Bayaran ang nagsasakdal ng lahat ng pinsala. 5 milyong piso. Akusado Dindo Navarro ay kasabwat sa kasong ito. Maganda ang kanyang pag-amin. Sinentensyahan ng 6 na buwang pagkabilanggo. Probasyon ng 1 taon. Pasabi ng korte dapat lumipat sa loob ng 3 araw. Isusubasta ang lahat ng gamit. Bayaran ang pinsala ni Darren Soriano. Wala na ang irigadong lupa. Wala na ang bahay. Wala na ang lahat. Wala na lahat. Paano na ang gagawin natin? Ang lumang bodega sa dulo ng baryo. Doon muna tayo tumira. Si Darren Soriano ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa kanya, ako pa rin ang kapitan. Ikaw pa rin ang iginagalang na Kuya Bruno. Ang munting demonyo sumpain. Ngayon iniiwasan ako ng mga tao sa baryo. Dahil wala na ang lahat. Ano pa ang dapat katakutan? Gagawin ko siyang kasabay natin sa kamatayan. Sabay tayong mamatay. Susundin kita, humanap ng tsansa. Patayin siya. Malakas ang pagpupursige ng probinsya sa pagkakataong ito. Bawat ektarya ng lupaing ililipat ay may subsidyong 30 piso mula sa gobyerno. Ang mga pumirma ng kontrata ng mahigit 10 taon ay may karagdagang bonus. Ang natitira pang 3 bayan. Pira-piraso ang mga taniman, maraming magsasaka, kailangan makipag-usap isa-isa. Pero kapag pinagsama-sama na magiging magkadikit na 500 ektaryang mataas na kalidad na sakahan. Paano mo ba lang makipag-usap? Ibibigay ang kita sa magsasaka. Ang presyo ng lupang ililipat mula sa kumpanya ay 1,200 bawat ektarya. Matutulungan namin ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa kumpanya. Walang patong na kita. Pero ang kondisyon ay ang malakihang tanim pagkatapos ng paglipat at ang ani ay dapat dumaan sa aming cold chain logistics. Magandang araw, Beipo Cold Chain. Magandang araw, G. Soriano. Ako si Navarro, hepe ng seksyon ng agrikultura ng probinsya. Sa darating na Miyerkules, may 3 nangungunang kumpanya ng agrikultura mula sa probinsya na bibisita sa ating bayan. Gusto nilang makita ang mga sakahan sa inyong barangay. Inirekomenda ng probinsya ang inyong barangay bilang demonstration site. Maaari po bang mag-ayos kayo? Walang problema, anumang oras. Ano ang kailangan kong ihanda na dokumento? Talaan ng lupa, mapa ng irigasyon at tubo, datos ng ani ng palay sa nakaraang 3 taon. Ang mga sakahan sa inyong barangay ang pinakamaganda sa buong probinsya. Ang mga kumpanyang ito ay determinado na makuha ang lupa. Tiyak na hindi mababa ang presyo ng paglipat. Narinig nyo ba? 3 malalaking kumpanya mula sa probinsya ang bibisita. Presyo ng paglipat bawat ektarya ay hindi bababa sa 1,200. 10 taong kontrata, magbabayad sa simula ng bawat taon. Napakaganda! Sa ganitong paraan, ang mga magsasaka ay hindi na kailangang magsaka mismo. Bawat taon ay makakatanggap pa sila ng mahigit 10,000 piso mula sa paglipat. At magtatrabaho sa development zone, dodoble ang kita. 1,200 bawat ektarya, 10 ektarya ang lupa namin. Sa 1 taon, 12,000 piso. Hindi lang iyon, nakasulat dito, 10 taong kontrata, magbabayad sa simula ng bawat taon. 10 ektarya, sa 10 taon, 120,000. 15 ektarya ang sa amin, 1 taon, 18,000. 10 taon, 180,000. Dagdag pa ang sweldo sa pagtatrabaho sa development zone. Sa 1 taon, halos 100,000. May pag-asa na ang buhay natin. Si Soriano, Darren ay nag-anunsyo sa pamamagitan ng loudspeaker kanina. Sa darating na Miyerkules, ang mga kumpanya ng agrikultura mula sa probinsya ay bibisita sa ating barangay. Inutusan tayong ayusin ang mga sakahan. Kung magustuhan ng kumpanya ang lupa, pwedeng pumirma agad ng kontrata. Noong si Castillo, Rogelio ang kapitan ng barangay, naghirap tayo sa pagsasaka sa 1 taon. Pagkatapos magbayad ng buwis sa palay, kaunti na lang ang natitira. Ngayon si Soriano, Darren ang nagdadala sa atin. May upa ang lupa at may sahod pa sa pagtatrabaho. Talagang langit at lupa ang pagkakaiba. Tay, kailan ba matatapos ang ganitong buhay? Tuwing madaling araw, nangangalakal kami. Narinig mo na ba? Darating ang kumpanya ng probinsya sa Miyerkules. 1,200 bawat mo, 10 taong kontrata. Inanunsyo ni Darren sa lahat, ihanda ang mga lupa. 8 mo ang lupa namin, na kada taon. Sayang, ang pamilya ni Rogelio, wala na ang 10 nilang lupa.
Buti nga, sino ba kasi ang nagpapahamak sa iba? Narinig mo ba? 1-200 bawat mu. Narinig, pero ano naman, wala na ang lupa natin dati pa. Sino nagsabing gagamitin ko ang sarili kong lupa? Gagamitin ko ang lupa ng iba. Sinabi ko sa kanila, kilala ko si Director Wang ng Department of Agriculture. Makakatulong akong makuha nila ang 2,000 bawat mu, isang bagsak na bayad para sa 5 taon. Ang kumpanya ay 1-200 lang ang ibinibigay. Saan ka kukuha ng 2,000? Papirmahin muna sila ng authorization letter. Bawat pamilya magbabayad ng 500 para sa registration fee. Kapag nakuha na ang authorization letter, ako sa halagang 1,000 bawat mu, sikreto kong isa subcontract. Ang bayad para sa 5 taon, isang bagsakan, lahat sa sarili kong bulsa. Kapag nalaman nila, nagastos na ang pera. Tay, ang talino mo talaga. Walang puhunan pero kumikita. Sige, alamin mo muna kung ano ang sinasabi nila. Tingnan mo kung ilan pa ang handang maniwala sa atin. Aling Marta, si Director Wang ng Department of Agriculture ng probinsya ay matalik kong kaibigan. Kapag ako ang kumilos, ang presyo ng paglipat ay 2,000 bawat mu. Hindi ba sinabi ni Darren na ang kumpanya ay 1-200 lang? Ito ay sa pamamagitan ng backer. 2,000 bawat mu, isang bagsak na bayad para sa 5 taon. 10 mu, 5 taon, iyon ay 100,000. Dati nagkamali ako. Ngayon totoo ito, gusto kong tulungan ng mga kababayan. Bawat pamilya magbabayad ng 500 para sa registration, para sa backer. Kung hindi makuha ang kontrata, ibabalik ang lahat. Iking, may magandang balita para sa iyo. Si Director Wang ng probinsya ay matalik kong kaibigan. Kaya kong makipag-ayos ng 2,000 bawat mu. Ang 5 mu mong lupa, 5 taon, 50,000. Magbayad lang ng 500 registration fee. 500 mapapalitan ng 50,000. 100 beses ang kita. Rogelio, tigilan mo na ang panloloko mo. Nung isang beses, sinabi mo na may ebony sa irigadong lupa. Nasira ang 5 mu kong lupa. Ngayon may Director Wang ka naman. Dati, mali ako. Ngayon totoo ito. Maniwala ka naman sa akin ng 1 beses. Umalis ka. Kung hindi ka aalis, gagamit ako ng wrench at sasaktan kita. Ikaw naman, napakalinaw ng pag-iisip mo. 500 registration fee, katumbas ng bawat mu bawat taon, 2,000 na kita sa paglipat. 10 taong kasunduan. 1 beses na bayad para sa unang 5 taon, ang 8 mumong lupa, 5 taon, kabuang 80,000 na kita. Rogelio, Kung totoo ngang makuha. ang 2,000 bawat mo nakita, talagang magpapasalamat ako sa tulong mo. Huwag kang mag-alala, kay Director Wang natawagan ko na. Kapag pinirmahan mo ang authorization letter, kapag napirmahan na ang kontrata, makukuha mo agad ang pera. 2 buwan na ito, wala akong natanggap kahit 1 piso. Tuwing pupunta ako kay Rogelio, sabi niya, inaaprubahan pa ng mga opisyal ng probinsya. Hanggang kailan ba ang approval? Hindi ako naniwala sa kanya nun. Pero hindi ko napigilan. Ang asawa kong pilit magbayad, nasayang ang 500 piso. Araw-araw akong inaaway ng asawa ko. Walang silbi ako. Hindi ko mapigilan ng 500 piso. Ang pamilya ko ay nagbayad ng 500 piso. Pumirma ng kapangyarihan. Sertipiko ng lupa ibinigay ko lahat sa kanya. Kung naloko tayo, mawawala ang 8 hektarya ko. Masama na. Tinanong ko kanina. Yung distant relative ni Rogelio. Sabi nila napirmahan na ang kontrata, 1,000 bawat mo. Lahat napunta kay Rogelio. 1,000 bawat mo, sabi niya sa amin 2,000. Itong manloloko, doble ang daya. Ang lupa ko, 8 hektarya ko. Ni-subcontract niya ng lihim. Go! Singilin natin siya. Kung hindi niya ibalik ngayon ang pera, ako si Iking, lalaban ako sa kanya. Rogelio, ibalik mo ang pera namin. Ikaw itong manloloko. Ninakaw mo ang aming pinaghirapan. Tao ka ba? Anong pera? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Nagpapanggap ka pa, sabi ng distant relative mo. Ang kontrata ay 1,000 bawat mo. 1.5 milyon para sa 5 taon, lahat sa iyo. Sabi mo sa amin 2,000 per mo. Niloko mo kami pumirma. Niloko mo kami sa reg fee. Ang pera? Ibalik mo ang pera namin. Naubos ko na ang pera. Buhay ko lang. Kayo na ang bahala. Naubos mo na lahat. Papatayin kita, matandang manloloko. Ano ang gusto ninyo? Binabalaan ko kayo. Nasa probasyon pa ako. Pulis, binabantayan ako ng security. Kung gagalaw kayo, atake sa pulis. Lahat kayo ikukulong. Bruno, ang cute mo. Banggitin mo pa ang probasyon, kayo at anak mo, puro kasamaan. Mamatay kayo.
Darren, may problema. Niloko ni Rogelio Castillo ang 30 pamilya sa bayad at lupa. Tinakbo ang 1,500,000. Nagtipon sa bodega ang mga taga-nayon, muntik ng mag-away. Tara, tingnan natin. Huwag nating hayaang mag-away sila. Kung hindi, kahit tama, magiging mali tayo. Kalmahan kayo. Hindi malulutas ng away ang problema. Darren, ikaw na ang bahala sa amin. Niloko niya kami at kinuha ang pera at lupa. Ang 8 hektarya kong lupa, pasensya na sa aking yumaong ama. Rogelio nanloko ng registration fee. Peke ang authorization, nag-subcontract ng walang pahintulot. Pandaraya ito, makakulong ka. May ebidensya ka ba? Naubos ko na ang pera. Buhay ko na lang. Bahala na kayo. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala. Umuwi kayo at kunin ang lahat ng resibo at authorization letter at ibigay sa akin. Tutulungan ko kayong magsampa sa munisipyo. Sapat na ba ang mga ebidensyang ito? Sapat na. Kumpleto ang ebidensya, hindi siya makakaila. Bukas, pupunta ako sa munisipyo. Peke ang kontrata, walang autorisasyon ninyo. Tiyak na walang bisa sa korte. Maari pa bang mabawi ang lupa? Oo. Kapag lumabas na ang desisyon, maaari ninyong ilipat ang lupa sa aking kumpanya, 1,300 bawat hektarya. Ang mga nagkontrata, unahin sila sa trabaho sa development zone. Tutuparin ko ang aking salita. Bukas, sa harap ng buong barangay, pipirma ako ng commitment, tatatakan. Rogelio Castillo na ito. Masyadong matapang, agad naming ipapadala ang mga dokumento sa korte. Magkakaroon siya ng parusang administratibo mula sa munisipyo. Pabalikin muna siya ng registration fee. Sana sa pagkakataong ito ay tuluyan ng managot siya. Huwag kang mag-alala. Tiyak ang ebidensya. Hindi siya makakatakas. Walang bisa ang kontrata na ibalik na ang karapatan sa paglipat ng lupa. Limitahan ka ng 30 araw na ibalik ang lahat ng pera. Kapag lumampas, iasubasta ang iyong ari-arian. Mga kababayan, ang kontrata sa paglilipat ay handa na. Bawat ektarya, bawat taon, 1,300 piso. Mas mataas ng 100 piso kaysa sa iba. 10 taon ang kontrata. Sa simula ng bawat taon, babayaran ng bayad. Ang mga pumirma ng kontrata, uunahing bigyan ng trabaho sa development zone. Ako na ang unang pipirma. Ang 10 hektarya kong lupa, ipagkakatiwala ko kay Darren. Huwag kayong sumiksik. Ang 5 hektarya ko ay pipirma rin. At ako rin. Ako ang una sa pila. Darren, Ikaw ang aming tagapagligtas. kung hindi dahil sa iyo, ang aking 8 hektarya Ay talagang mawawala na. Mula ngayon, ano man ang sabihin mo, susundin kita. Tay, pumunta ako sa baryo ngayon para manghingi ng tira-tira. Hindi pa ako nakarating sa baryo. Nakita ako ni Marta Castillo at dumura siya. Si Aking Tolentino ay may dalang pamalo at hinabol ako sa kalahating kalye. Sinira ni Darren ang lahat namin. Ang irigadong lupa, bahay, pera, dangal, wala nang lahat. Ngayon, kahit nangangalakal kami ng basura, dinuduraan pa kami. Kung wala na tayong lahat, ano pa ang dapat ikatakot? Tay, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sa makalawa, ikalawang yugto ng development zone, seremonya ng pagbubukas, mga opisyal ng buong bayan, mga kinatawan ng negosyo sa buong probinsya, at mga residente ng buong baryo. Lahat sila ay dadalo para suportahan siya. Gusto niyang magmukhang magara, nakatayo sa entablado bilang malaking boss. Sa araw ng seremonya, lahat ay nasa venue, walang tao sa bodega, magdadala tayo ng gasolina. Aakyat tayo sa likod ng bodega, sindihan natin. Ang kanyang bodega, ang kanyang mga kalakal, ang kanyang development zone, lahat ay magiging abo. Si Darren, lahat ng naipon niya sa buhay, susunugin nating lahat. May record na ako. Nasa probation pa ako. Wala na akong pag-asa sa buhay. Madamay siya sa akin, sulit na. Sige, napagdesisyonan na. Sa makalawa, hayaan siyang magara. Pagkatapos, sa pinakamasaya niyang sandali, mahulog sa impyerno. Ang hindi ko makuha, hindi rin niya makukuha. 紧张吗？不紧张，等这天好久了。请李远先生上台致辞。接下来，我们的开业盛典仪式将继续有序推进，也让我们再次把热烈的美人，快，趁现在破汽油，烧光他的仓库。
让每一亩土地都能种出值钱的东西。这条路还很长，但有你们，今天的开业不是终点，而是我们扎根乡不，就差一步。为什么点不着？安队长，是汽油10升。张德厚，破坏生产经营，蓄意纵火未遂，最低5年，加上张彪撤销缓刑，数罪并罚，10年起步。我错了，我不该嫉妒你啊，李远，再给我一次机会吧。带走。又到账了，13000，每年拿租金，食堂做饭拿工资，1年小10万。恭喜啊，张婶儿！跟李远干的这几年，比过去30年都强。快看，李远上省报了，全省脱贫攻坚先进个人。好小子，真给咱村长脸。活了大半辈子，没坐过这么好的车。爸，我在县城买了别墅，以后您和我妈去那边养老。小远，你出息了。师傅，开慢点。新郎可以亲吻新娘了。小雨，谢谢你，没有你，就没有今天的我。你什么时候赔过？1年前，所有人都说我是疯子。现在，谁还敢这么说？冷链中心只是开始，接下来是深加工基地，更多的物流线路，让国外的人都能吃到我们的农产品，让村里每一个人都过上看自己脸色的日子。